Kabanata 301 hanggang Kabanata 310. Kabanata 301. Naramdaman ni Sam na nagiging kampante na siya. Siyempre, alam niya rin na mayabang siya, ngunit ang pagmamayabang na iyon ay bunga ng lahat ng kanyang mga tagumpay. Lahat ng mga hakbang na kanyang tinahak para maabot ang kanyang kasalukuyang posisyon ay hindi nagdulot sa kanya ng pagiging kampante. Hindi niya kailanman naisip na wala ng puwang para sa pagpapabuti. Palagi siyang nagsusumikap para roon. Ganoon din sa bawat hanap buhay at larangan na kanyang pinasok, kabilang na ang pagbabasa ng mga iniisip ng tao at pag-unawa sa kanilang mga katangian. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niyang nabigo siya, at nagpasya siyang pag-isipan ang mga salik na naging dahilan ng pagkakahinto niya. Ngunit bago iyon, kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Kailangan niyang basahin ang batang babae na parang isang bukas na aklat ngayon. Kaya, sa natitirang bahagi ng kanilang pag-uusap, tahimik lamang siya. Nang sa wakas ay maintindihan ng batang babae kung paano gumagana ang porma sayon, tinanong niya ito. Magaling ka sa mga porma sayon. Anong pangalan mo? Hindi sumagot si Sam, bagkus ay nagsabi. Sundan mo ako. Sa mga salitang iyon, nagsimulang maglakad siya. Sinundan siya ng dalaga, at nang marating nila ang isang halos saradong stadium, labis siyang nagulat. Ito ay itinayo gamit ang modernong gymnasium sa mga paaralan bilang huwaran. Habang siya ay namamangha sa konstruksyon at mga detalye nito, tinanong siya ni Sam. Si Sam ang hinahanap mo dito, hindi ba? Tanong niya. Oo, ako si Sam. Sagot niya habang diretso ang tingin sa kanya. Nabigla ang dalaga. Hindi niya inakala na ang taong kausap niya buong panahon ay ang kanyang hinahanap. Pagkatapos ay napagtanto niya ito at nagsabi. Kung gayon, maari mo bang ibigay sa akin ang formation simulator na iyon? Hindi talaga. Malamig ang boses ni Sam. May dahilan kung bakit labis siyang nababagabag sa sarili dahil hindi niya maunawaan ang babae. Sigurado siyang hindi siya nadadala sa kagandahan nito, ngunit nabigla siya sa paraan ng pagtingin nito sa mga porma sayon. Ang paraan ng pag-iisip at pagsasalita nito ay nagulat sa kanya at naging dahilan para tumigil ang kanyang utak sa karaniwang paggana nito. Para sa kanya, ito ay isang senyales ng kahinaan na kailangan niyang malampasan. Ngunit, hindi ko na ba sinabi sa iyo na papatayin kita kung hindi mo ibibigay sa akin iyon? Sabi niya gamit ang parehong tono at kumpiyansa. Walang paghamak o pagkamapanghusga sa kanyang boses, labis lamang ang pagtitiwala sa sarili. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ninas na siya ngayon. Noong una niyang sabihin iyon, ibang-iba ang kanyang reaksyon. Ngayong iniisip niya ito, ninas siya sa sarili dahil sa kanyang pagiging contradiction. Gusto niyang suntukin ang sarili. Sam, talagang papatayin kita kung hindi mo ibibigay iyon. Ulit nito nang hindi magsalita si Sam. Bakit hindi mo subukan at tingnan kung talagang kaya mong patayin ako? Sabi ni Sam nang may malamig na tono habang umapaw ang kanyang aura. Sa kasalukuyan, siya ay isang level -2 Grand Realm Cultivator at nagngangalit ang kanyang aura. Hindi niya man lang itinago ito at tumingin sa kanya, naghihintay na gumawa ng galaw. Parang may naisip ang dalaga at umiling. Sayang naman. Gusto kitang isama mula sa lugar na ito dahil napakahusay mo sa mga porma sayon. Ngunit hindi ka naman nakikinig. Inilabas niya ang kanyang kamay, at biglang lumitaw ang 3 papay. Nagulat si Sam nang makita ang mga papay, gawa lahat sila ng level -6 na mga metal at mukhang sining ang disenyo. Ang 3 ay may hugis na katulad ng tao. 2 ay payat at matangkad, ang isa ay may hawak na espada, at ang isa pa ay may hawak na tebak. Ang ikatlo naman ay malaki at mabigat. Ang katawan nito ay halos pabilog, at hindi gaanong nabibigyang buhay ang mga kamay. Karaniwan, hindi ko inilalabas ang mga papay ko para harapin ang isang tao na may katulad mong antas ng pagpapalakas ng sarili. Ngunit narinig ko na napakalakas mo, kaya ibibigay ko na ang lahat mula sa simula. Maaari ka pa ring magbago ng isip kung gusto mo. Hindi sumagot si Sam at isinuot ang kanyang mga kuko. Mga bagong dagdag ang mayroon ngayon sa mga kuko nito. Matapos malutas ang problema sa Blackwater, nakakuha siya ng maraming meteorite sand. May iba't ibang uri nito, at ang isa sa mga iyon na tinatawag na ash meteorite sand ay angkop para sa kanyang susunod na idaragdag. Kapag hinubog sa tiyak na mga hugis, ang meteorite sand na ito ay katulad ng graphene sa kanyang nakaraang mundo. Nakuha lamang nito ang pangalan dahil sa kulay nito at wala nang iba pa. Ang mga ito ay napakaswerteng gamitin para gumawa ng mga sinulid. Napakalakas ng mga sinulid na maaari pa nilang gumuhit ng marka sa gray meteorite sand na may mataas na paglaban sa pagkakatupi at pagkasira. Napakasikip din nito at maaaring gamitin bilang mga sinulid. Ginamit ni Sam ang ash meteorite sand para gumawa ng bagong dagdag sa mga kuko. Ginawa itong mga sinulid at hinabi para maging parang tela na nakapalibot sa kanyang mga daliri.
Ang 5 kuko ay konektado sa telang hinabong ito, at ang natitirang dulo ng mga telang ito ay konektado sa 2 pabilog na metal na ginawa ni Sam. Ang 2 bagay na iyon ay gawa sa halwang metal ng black meteorite sand at gray meteorite sand. Ang isang pabilog na bagay ay inilagay sa likod ng kanyang palad, at ang isa pa ay nasa gitna ng kanyang palad. Hindi naman ganap na natatakpan ang palad, maraming bahagi ng balat ang nakalantad, na parang puwang para sa mga pag-upgrade sa hinaharap. Matagal na ring hindi nakipaglaban si Sam, at nang makita niya ang mga puppy na ito, naramdaman niyang oras na para subukan ang kanyang mga bagong kakayahan at bagong sandata. Napansin niya rin na ang babae sa harap niya ay nasa level -3 Grand Realm. Huminga ng malalim si Sam at unang gumalaw. Isinara ng babae ang kanyang mga mata at umupo. Ang 3 puppy na walang buhay ang mga mata ay biglang kumislap. Ang 3 ay gumalaw, at napansin ni Sam na may sinulid ng enerhiya na konektado sa babae at sa 3 puppy. Ang unang gumalaw ay ang puppy na may espada na tumalon ng mataas habang hawak ang espada, habang ang puppy na may tailback ay tumakbo patungo kay Sam. Ang malaking puppy naman ay umupo sa lupa, at bumukas ang pabilog na bahagi ng katawan nito. Nakita ni Sam ang maraming butas na puno ng mga kutsilyo, mukhang ito ay pangmatagalang atake. Hindi inatake ni Sam ang babae. Kung matatalo ito, ang mga puppy ay magiging walang silbing mga tambak lamang ng metal. Dahil nais niyang ibuhos ang kanyang sama ng loob sa laban, ibubuhos niya ito sa mga puppy na ito. Itinaas ni Sam ang kanyang kaliwang kamay at hinawakan ang suntok ng espada. Habang tumatama ang espada sa kanya, lumipat siya sa kanang bahagi para iwasan ang tailback at sinuntok ang bahagi ng puppy na may tailback, na katulad ng lugar ng atay sa tao. Walang atay ang puppy, ngunit maraming mekanismo na nagpapatakbo nito. Ang mga mekanismo ay nanginginig dahil sa suntok, at may maliit na pindot sa ibabaw nito. Napakahirap ng metal para magdulot ng matinding pinsala sa isang suntok lamang. Lumaktaw si Sam pabalik at sinimulan gamitin ang Phantom Step. Mabilis siyang gumalaw at hinabol ang puppy na may espada. Bumukas ang kanyang mga kuko ngayon, at ang enerhiya ng hangin ay nagsimulang tumipon sa mga dulo ng mga kuko. Sa isang galaw ng kanyang kamay, 4 na wind blade ang lumipad patungo sa puppy, ngunit gumalaw ito tulad ng isang bihasang mandirigma at nagawang harangin ang 3. Ang ika-4 ay tumama diretso sa dibdib nito at nag-iwan ng maliit na gasgas. Matapos itapon ng mga wind blade na nagpanatili ng abala ang puppy na may espada sa ilang sandali, gumalaw si Sam patungo sa puppy na may tailback. Sinaktan niya ng kanyang kanang kuko ang pindot na kanyang ginawa, at hinawakan ang kamay ng puppy na hawak ang tailback gamit ang kanyang kaliwang kuko. Bigla siyang nagsimulang magbuga ng mga gininto ang apoy mula sa mga maliit na butas ng mga kuko. Manipis ngunit labis na matapang ang mga apoy. Sinimulan niyang painitin ang metal, at sa ilang segundo ay bahagya ng namumula ang metal. Ngunit bago pa niya ito mas mapainit pa, dumating ang puppy na may espada para atakihin siya mula sa likuran. Sinipa niya ito sa likuran at ginamit ang puwersa ng pag-alis para itulak ang puppy na may tailback sa lupa. Sinampal niya ito gamit ang kanyang kuko sa dibdib at sinubukang hatiin ito. Ngunit nagdulot lamang ito ng ingay ng pagkakasugat sa metal at 3 peklat na ilang milimetro lamang ang lalim. Hindi naman siya nabigo. Naramdaman ni Sam na umapaw ang kanyang dugo. Kailangan niya talaga ang laban na ito, at nararanasan niya ito. Itinapon niya sa likod ng kanyang isip ang lahat ng mga iniisip at nabuhay para sa sandaling ito. Matapos ang ilang galaw, napansin ni Sam ang ilang bagay, ang mga pamamaraan ng paglaban ng mga puppy ay tunay na mahusay, at isa pang bagay na napansin niya ay walang espiritu ang mga puppy. Ang babae ay nagsasagawa ng maraming gawain at nakikipaglaban kay Sam gamit ang 3 puppy. Bagamat hindi pa gumagalaw ang ikatlo, kumikinang pa rin ang mga mata nito, ibig sabihin ay hinahati ng babae ang kanyang pag-iisip sa 3 nilalang sa iba't ibang paraan. Labis na humanga si Sam. Habang iniisip niya ito, hinawakan niya ang kamay ng puppy na may espada at pinainit ito. Paulit-ulit niya itong ginagawa. Gumamit lamang siya ng elemento ng hangin at apoy para patuloy na painitin ang 2 puppy. Nang magsagawa ng pincer attack ang 2 puppy, naramdaman ni Sam na perpekto ang sandali. Nangiti siya at tumalon sa ere habang hawak ang mga braso ng 2 puppy. Ipinagana niya ang partial fusion, at naging mga gininto ang apoy ang 2 habang unti-unting umiinit ang mga puppy. Gumamit siya ng partial fusion dahil kailangan niyang pamahalaan ang paggamit ng spiritual energy, ang full fusion ay kumakain ng maraming enerhiya. Nagkukulay din ng gininto ang dilaw ang manggas ng kanyang feather coat habang tumutugon ang mga balahibo nito. Nagsimulang mamula ang mga braso ng mga puppy, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ni Sam ang matinding panganib at binitawan ang mga puppy habang dumadaan siya sa lupa. 3 kutsilyo ang dumaan sa pwestong kanyang inookupahan kanina lamang.
Tumingin siya sa ikatlong papel na may tatlong walang laman na butas, at nagulat siya nang makitang muli itong napuno ng mga bagong kutsilyo. Kabanata 302. Sinuri ni Sam ang direksyon kung saan nakatutok ang mga kutsilyo at humantong ng tinatayang mga posibleng daanan nito. Napakakaunti lamang ang mga blind spot, at napakahirap na manatili sa isang lugar na walang banta mula sa mga kutsilyong ito. Nabalik sa kanyang huwisay si Sam, at nang makita niya ang pagiging mainit na pula ng mga braso ng mga papel, itinutok niya ang kanyang mga kamay at nagbuhos ng tubig sa mga ito. Biglang napuno ng singaw ang buong lugar. Nalungkot ang dalaga. Kahit na hindi gaanong nahahadlangan ng singaw ang kanyang spiritual sense at madaling maramdaman si Sam, naramdaman niyang nababagabag siya sa biglaang pagdating ng singaw, at medyo nakakainis ito. Sinubukan niyang tumutok sa laban, ngunit ang nakita niya ay paulit-ulit na ginagamit ni Sam ang parehong taktika. Sinusubukan lamang niyang umiwas, at sa tuwing nahahawakan niya ang papel, pinapainit niya ito. Kapag napipilitin siyang bitawan ito dahil sa lumilipad na kutsilyo o atake mula sa ibang papel, magbubuhos siya ng tubig sa papel para maglabas ng singaw. Nagpatuloy ito ng 100 beses, at nagsisimula ng mainas ang dalaga. Ngunit biglang nagbago ang estilo ni Sam. Hindi na niya ginamit ang init. Habang papalapit sa kanya ang papel na may espada habang naglalabas ito ng puro sinag ng espada, umiwas si Sam at inilagay ang kanyang kamay sa likuran ng papel. Diretso ang kanyang palad sa likuran nito at sinampal niya ang papel. Biglang tumugon ang metallic disc sa loob ng kanyang palad, at ang mga sinulid ng ash meteorite sand ay bumuo ng isang sapot na katulad ng sapot ng gagamba. Nagsiklab ang sapot sa likuran ng papel, at sa sandaling bawiin ni Sam ito, hiniwa nito ang metal at kumuha ng isang piraso nito kasama ang sapot. Sa isang segundo, may butas na sa likuran ng papel. Inilagay ni Sam ang piraso ng metal sa kanyang kamay sa kanyang spatial ring habang bumabalik ang sapot sa metallic disc. Ito ang bagong idinagdag niya para sa sapot. Bakit naman nakalusot ang mababang antas na ash meteorite sand sa rank 6 na mga metal? Ito ay dahil sa patuloy na pagpapainit at mabilis na pagpapalamig. Noong una pang kumuha ng gasgas at umatake si Sam sa mga papel, napansin niya na labis silang lumalaban sa anumang uri ng pagkasira, napakahirap para sa kanya na makahiga ng mga ito. Kaya naman pumili siya ng isang pangunahing kaalaman sa kimika, kung ang metal ay mabilis na pinapainit at mas mabilis pang pinapalamig, magiging marupok ito dahil masisira ang istruktura ng mga butil nito mula sa patuloy na paglaki at pag-urong. Magkakaroon ng maliliit na bitek sa metal, at iyon lang ang kailangan niya. Hindi na makagalaw ng maayos ang papel na may espada, at tiyak na hindi na nito may galaw ang mga braso dahil tinanggal na niya ang mekanismong nagpapatakbo ng mga kamay nito. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa loob ng butas at gamit ang kanyang mga kuko ay hinawakan niya ang isang kasukasuan at hinati ito mula sa loob. Ngayon, 2 papel na lang ang natitira. Ngunit hindi madaling maabot ang papel na may taybak dahil hindi na tulad ng dati ang ikatlong papel na tahimik lamang. Ang mga kutsilyo ay ibinabato na sa kanya, at may napansin si Sam nang tumagos ang isang kutsilyo sa isang pader. Parang nasira ng kaunti ang pader at nahulog ang kutsilyo. Doon niya lang napansin ang sahig, ang mga kutsilyo ay kayang sirain ang sahig din. Lumubha ang mukha ni Sam. Sa ngayon, ang mga kutsilyo ay ibinabato lamang sa lugar kung saan siya nakatayo para bigyan siya ng pagkakataong umiwas, ngunit hindi magtatagal iyon. Kung ang mga kutsilyo ay lulusab mula sa lahat ng direksyon, mahihirapan siyang harapin ito. Habang iniisip niya ang paraan para harapin ang mga ito, napansin niyang malapit na siya sa papel na may taybak, ngunit hindi sa paraang gusto niya. Haharap niya ang papel na may taybak, at diretso siyang tinamaan ng makapal na sinag ng taybak sa likuran. Mababaw na lang niya ang fire elemental energy sa kanyang feathered coat para patakbuhin ang mga balahibo na huminto sa paghahati ng taybak sa kanya, ngunit hindi niya napigilan ang buong puwersa ng atake. Ang puwersa ay nanginginig sa kanyang mga panloob na organo, at bahagya siyang damyugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Ginagamit ng dalaga ang mga kutsilyo para bawasan ang paggalaw ni Sam at ay lapit siya sa papel na may taybak. Ngunit kapag nakarating na siya sa papel, nasa posisyon siya na ang papel lang ang makakaatake. Lumakas ang pagiging alerto ni Sam habang tinitingnan ang paligid. Ngayong pagkakataon, hindi na siya umiwas sa mga kutsilyo. Sa halip, tumayo siya sa isang pwesto at sinimulang ibaligtad ang mga kutsilyo gamit ang kanyang mga kuko. Hindi nasisira ang mga kuko dahil ginagamit ni Sam ang elemento ng hangin para lumikha ng maliit na may presyon na hangin sa punto ng pagkakadikit ng mga kuko at mga kutsilyo. Ang puwersa ng hangin ay pumuputok para ibaligtad ang daanan ng mga kutsilyo. Habang binabago ni Sam ng walang tiyak na direksyon ang mga kutsilyo, biglang naramdaman niya ang isang bagay at tumalon siya sa gilid. Ang isang kutsilyong dapat niyang ibinalik ay dumaan sa pwestong iyon at tumago sa papel na may taybak sa likuran niya.
Karaniwan, hindi dapat masisira ng mga kutsilyong ito ang mga papay, ngunit matapos ang pagpapainit ni Sam, hindi na kasing lakas ng dati ang papay. Nang makita niyang nakakapinsala ang kutsilyo sa papay, may kagalakan sa kanyang mga mata. Nahihirapan siya kung paano haharapin ang papay na may taybak habang bumabato sa kanya ang mga kutsilyo, ngunit ngayon mismo itong mga kutsilyo ang nagbigay sa kanya ng paraan. At doon nagsimula ang pagkabalisa ng dalaga. Sa pagkakataong ito, sa tuwing ibabalik ni Sam ang isang kutsilyo, ibabago nito ang daanan at tatahimik na tamaan ang papay sa parehong pwesto paulit-ulit. Di nagtagal, ang maliit na butas ay naging malaki, sapat na lapad para makapasok ang buong kutsilyo. Ngunit sa eksaktong sandaling iyon, tumigil ang pagbabato ng mga kutsilyo at huminto rin sa paggalaw ang papay na may taybak. Agad na naintindihan ni Sam na iniisip ng dalaga kung paano magkakaroon ng susunod na galaw. Kahit ano pa ang gawin niya, mawawalan na ng saysay ang papay na may taybak. Ngunit hindi naghintay si Sam na gumawa siya ng desisyon at lumapit na siya sa papay na may taybak. Mas matibay at mas mabigat ang papay na may taybak kaysa sa papay na may espada. Sinimulan niyang hampasin ang papay gamit ang kanyang mga palad, at di nagtagal ay lumitaw ang mga butas isa-isa sa papay. Noong mahulog na ang papay, napansin ni Sam na may kakaiba. Nang lumingon siya, ang malaking papay na nagbabato ng mga kutsilyo ay tumayo na at inilatag ang mga paa nito sa gilid, pati na rin ang mga braso. Bago pa niya maintindihan ang nangyayari, bumukas ang mga paa at braso nito at lumabas ang isang hanay ng mga kadena. May talon sa dulo ng mga kadena, at gumagalaw sila na parang mga galami. Naghati rin ang ulo nito at nagbabato ng mga maikling metallic pike kay Sam. Ang mga kadena, kutsilyo, at pike ay nagdudulot ng matinding pinsala sa arena. Magsusuka ng dugo sa kalungkutan ang mga manggagawa na nagtayo nito kung makikita nila ang tanawin. Ngunit ibang uri ng kalungkutan ang nararanasan ni Sam. Inaatake siya mula sa lahat ng direksyon, at kumpleto itong kaguluhan. Ipinagana niya ang full-body elemental fusion at naging isang grupo ng mga gininto ang apoy. Napigilan niya nito ang pagkakasugat mula sa pagsira ng mga kutsilyo, ngunit kailangan pa rin niyang harapin ang mga kadena. Lalo na ang mga metallic pike na dumadaan sa kanya ay nagdudulot ng matinding sakit. Ang kanyang spiritual energy na 5 beses na mas marami kaysa sa isang karaniwang level -2 Grand Realm Cultivator ay mabilis na nauubos, at kasing bilis din ang pag-iisip ni Sam. Dalawang paraan lang para makatakas siya, isa ay ang paggamit ng Bloodline Forbidden Arts. Matagal na rin niyang hindi naisip ang mga ito. Ang mga sining na ito ay mga ipinagbabawal na sining na likas sa mga hayop na may superior na dugo. May dugo ng 4 na superior na hayop sa katawan ni Sam, at may kakayahan siyang ipagana ang mga ito. Ngunit kung gagamitin niya ito, hindi niya magagamit ang kanyang lakas ng hindi bababa sa 1 linggo dahil mauubos ang lahat ng enerhiya ng kanyang spiritual core. May isa pang paraan na iniisip niya kung susubukan ba o hindi, dahil malamang na hindi na ito gagana pang muli kung mabibigo ito sa unang pagkakataon o mababasa ng kalaban. Ngunit nagpa siya pa rin siyang subukan. Huminto siya sa paggalaw at itinigil ang elemental fusion. Biglang natakpan ang kanyang buong katawan ng itim na usok, at mabilis siyang nawala sa lugar na iyon. Ito ang kakayahan ng mga Shadow Mice. Nagpa siya siyang lumipat sa pagitan ng mga anino ng mga kutsilyo at kadena, at sa kanyang pagtataka, gumana ito. Hindi tulad ng mga Shadow Mice, hindi kayang gumalaw ng napakabilis at takbuhin ang mahabang distansya sa isang iglap si Sam. Ngunit kaya niyang gawin ito sa ilang metro. Habang lumilipat si Sam pababa, unti-unting bumababa ang mga atake. Bago pa maintindihan ng dalaga ang nangyayari, nasa likuran na siya nito at inilagay ang kanyang kamay sa leeg nito. Hindi pa rin hinarap ni Sam ang ikatlong papay na isang napakalaking hadlang, simpleng umikot lang siya dito at hinawakan mula sa likuran ang dalaga sa leeg. Boom! Agad siyang nawalan ng kontrol sa papay, at ang napakalaking istrukturang metal ay nahulog na nagdulot ng mga labi at alikabok na umangat. Kabanata 303. Sa huli ay tumahimik si Sam matapos hawakan ang kanyang leeg. Isang galaw na lamang ang pagitan para sirain ang kanyang leeg at patayin siya, ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi niya magawa. May sapat siyang dahilan para patayin ito, dahil ito ang nagsimula ng lahat. Ngunit ang kanilang maikling pakikipag-ugnayan ay nagpamulat sa kanya na ang intensyon na pumatay ay hindi dahil sa puot, parang wala itong ibang alam kundi ang pumatay kung hindi pumayag si Sam na ibigay ang formation simulator. Parang naalala niya ang ilang pangyayari na kanyang nalampasan sa kanyang nakaraang buhay, at naramdaman niya ang isang mahinang pag-aalinlangan na lumalaki sa kanyang loob, na nagdulot ng pag-aalangan na patayin ito. Tahimik lang ang dalaga, at habang nag-iisip si Sam, binaril siya nito ng isang bola ng apoy na gawa sa madilim na pulang mga apoy. Mataas ang lakas ng mga apoy na ito.
Bagamat hindi sila kasing lakas ng Golden Sun Flames, labis silang malakas, ngunit mahina ang atake dahil nawala na ito ng lahat ng lakas mula sa laban kanina. Ang tatlong pupe ay umubos ng kanyang spiritual energy para labanan siya, at imposibleng talunin niya si Sam sa kalagayang iyon. Umiling si Sam at binitawan siya nang walang ginawang anumang bagay. Kinuha niya ang formation simulator at ibinigay dito bago nagsalita. Ano ang pangalan mo at saan ka galing? Tuldok. Matapos ang halos kalahating oras, lumabas si Sam at hinayaan itong umalis sa sarili nitong paraan. Malalim ang kanyang iniisip. Maraming bagay ang naiugnay niya sa batang babae, ang pagnanasa nito para sa kaalaman, pagtugis sa mga bagay na makapagpapabuti ng kanyang mga kasanayan, at kahit na ang matibay na determinasyon sa bingit ng kamatayan. Lahat iyon ay naranasan niya na sa kanyang nakaraang buhay. Iyon ang dahilan kung bakit hinayaan niya itong mabuhay. Kung mangyari muli ang sitwasyon at makita niya ito muli, gusto niyang makita kung gaano ito magbabago. Ang kanilang pag-uusap matapos ang laban ay dapat magdulot ng ilang pagbabago sa kanya. Sir Ona, bulong ni Sam ng pangalan nito habang naglalakad siya patungo sa skyscraper. Umatras na ang araw, at magandang magpahinga muna sandali. Ngunit hindi nakakuha ng pagkakataon si Sam na gawin iyon. Isang lalaki ang tumakbo patungo sa kanya na may dalang isang rolyo. Nang basahin ni Sam ang nilalaman nito, nalungkot siya at kinuha ang Harbinger para umalis agad sa lugar. Sa sandaling iyon, 500 metro ang layo mula sa lungsod ni Sam, ang binatang may hawak na chain sickle ay nakaupo sa isang bato, at may mga bakas ng isang matinding laban. Uminom ito ng ilang tabletas at bumalik na sa kanyang mabuting kalagayan. Tumingin siya sa tatlong taong nasa harap niya. Si Jack, Philip, at Watt ay nakatingin sa kanya ng may labis na galit. Ang lalaking ito ay biglang lumitaw at nagsagawa ng isang patagong atake. Kahit na siya ay isang level -3 Grand Realm Cultivator lamang, mas malakas siya kaysa sa anumang karaniwang cultivator na kanilang nakilala. Nagdaanan sila ng isang mapang api na laban ngunit napigilan lamang siya nito. Ang lalo pang nakakainis ay kung direktang labanan sila, maaari silang makatakas, ngunit ang lalaking ito ay nagtakda ng isang bitag at walang paraan para makatakas. 500 metro lamang ang layo nila, ngunit hindi nila magawang makatakas patungo sa lungsod. Ang tanging magandang balita ay hindi isang panig lamang ang nanalo sa laban. Hindi bababa sa napagod nila ito ng husto. Ngunit sa kanilang mismong mga mata, sa pamamagitan lamang ng isang table task, hindi lamang gumaling ang lalaking ito kundi bumabawi pa ng lahat ng kanyang spiritual energy. Labis silang nagulat. 5 minuto lamang ang kailangan niya para bumalik sa kanyang pinakamataas na kalagayan. Habang iniisip nila ang paraan para harapin ang sitwasyon, narinig nila ang huni ng hangin at dumating si Sam sakay ng Harbinger. Tumingin siya sa sitwasyon at nalungkot. Ang kapaligiran ay nagpapakita na talagang matinding ang laban, ngunit ang kabilang panig na talo ang tatlo ay parang hindi nasugatan kahit papaano. May mga sira ang kanyang damit at nakalantad ang ilang bahagi ng balat, ngunit ganap nang gumaling ang mga sugat. Kung ikukumpara sa kanya, si Sam na kanina pa lamang nakipagmatinding laban ay nasa hindi magandang kalagayan. Kahit ngayon, umaangkop pa rin siya ng enerhiya mula sa mga energy cell ng Harbinger. Hindi karaniwan ang laban niya kay Sir Ona. Mayroon pa rin siyang mga sugat at pananakit ng kalamnan mula roon, at kalahati pa lamang ang dami ng kanyang spiritual energy. Tiningnan niya ang kabilang panig na nakasuot ng itim na damit mula ulo hanggang paa. Kahit ang mukha nito ay natatakpan ng itim na tela, at ang mga mata lamang ang nakikita. May isang chain sickle na nakasabit sa kanyang likuran. Habang sinusuri ni Sam ang lalaki, ginagawa rin nito iyon sa kanya, at may bahid ng pagtataka sa kanyang mga mata, sa totoo lang, mas tila pagkabigla kaysa pagtataka. Sino ka? Tanong sa kanya ng lalaki ng may pagtatakang tono. Hindi ka makakarating dito kung hindi mo ako kilala, sagot ni Sam ng walang pag-aalala. Walang paraan na ang taong nakatalo mag-isa sa tatlo ay isang karaniwang tao, dapat itong labis na malakas, ngunit hindi ibig sabihin noon ay natatakot siya. Nang marinig ng kabilang panig ang kanyang sagot, bumalik ito sa kanyang huwisay at nagsabi. Gusto kong sumama ka sa akin papunta sa Beast Faction. Sabi niya na parang walang puot sa pagitan nila. Nalungkot si Sam. Ang lalaking ito ay napakasuporta sa sarili, hindi lang siya humihiling ng Shadow Sword, hinihiling pa niya na pumunta si Sam sa kanyang faction. Mas mabuting bitawan mo na sila ngayon. Kung hindi, baka hindi ka makabalik pa sa Beast Faction mo, lalo pang makukuha mo ako. Nang sabihin ni Sam ang mga salitang iyon, nalungkot ang binata at tumingin sa tatlong natitira. Parang kung kukuha ako ng kanila, susundan mo ako. Sabi niya kay Sam at kinuha ang tatlong rolyo. Nalungkot si Sam nang makita ang mga rolyo at gumalaw. Ang Harbinger ay humiyaw sa himpapawid habang mabilis siyang lumipat sa tablita.
Kinuha niya ang Reaper at diretso itong hinagi sa ulo nito. Ngunit lumitaw ang sickle sa punto ng pagkakadikit at ganap na hamarang nito. Hindi tumigil si Sam doon, at hindi naman ang lalaki ang kanyang target kundi ang tatlong rolyo. Itinutok niya ang wind element energy sa kanyang espada at hinagis ito sa mga rolyo. Ang isa sa mga rolyong may maraming mga marka ay sumabog, at may mga pagkakasugat sa espasyo sa lugar na iyon. Ito ay isang transference scroll at isang mataas na antas pa. Sa totoo lang, sa halip na tawaging transference scroll, mas angkop na tawagin itong mga susi sa isang portable space gate kung saan pumasok ang mga tao mula sa 6 na pangunahing kapangyarihan sa Western Continent. Tumingin ang binatang may sickle kay Sam ng may seryosong ekspresyon. Itinago ni Sam ang Harbinger at tumayo ng walang galaw. Inilagay niya ang isang space jade sa kanyang bibig at nagsimulang umangkop ng enerhiya mula sa mga energy cell. Naramdaman ng kalaban na mabilis na gumagaling si Sam. Ngunit ang Shadow Sword at kanilang pag-uusap ay hindi na ang mga layunin niya ngayon. Kailangan niyang dalhin si Sam sa Beast Faction para patunayan ang isang bagay. Hindi rin niya gustong patayin si Sam, dapat niyang patunayan ang kaso. Dahan-dahan siyang umatras at dumating malapit sa tatlo na halos hindi na makatayo. Naging maingat si Sam. Kahit na walang gumagalaw sa kanila, napakataas ng tensyon. Pareho silang nagmamasid sa isa't isa, at kung sino mang magpapataas ng enerhiya para umatake, magdudulot ito ng lubos na kaguluhan. Ang problema ay ang isa sa kanila ay gustong tumakas, at ang pagtakas ay isang agarang paglilipat sa espasyo. Kung gumalaw si Sam, napakahirap na pigilan ang lalaking iyon, kahit gamitin niya ang Shadow Flashing, hindi niya magagawa ang anumang bagay. Ang pinakamasamang bagay ay sinusubukan din ng kabilang panig na dalhin ang tatlong tao, at puno na ang kanyang spiritual energy. May lahat ng uri ng kawalan ng kalamangan si Sam sa laban. Kahit na ilabas niya ang mga hayop, mangyayari pa rin iyon, isang maliit na pagkakaiba-iba ng enerhiya lang ang kailangan, at matatapos na ang laban. Nagawa niyang harapin ang unang pagtatangka, at imposibleng gumana pa ito muli. Labis na nalilito si Sam kung bakit ang lalaking ito na may lakas ng loob na nagpadala ng rolyo sa lungsod ay hindi na gustong makipaglaban sa kanya ngayon. Lubos siyang nalilito at hindi alam kung ano ang gagawin, nababagabag siya. Tumingin siya sa tatlo at nagsimulang magsalita gamit ang mga mata. Bumabawi rin sila ng kanilang spiritual energy ng dahan-dahan. Nang makita ng kalaban ang mga kilos na iyon, gumalaw ito. Sa eksaktong sandaling iyon, nagbuga si Sam ng tatlong energy cell na kasing laki ng mga spiritual stone. Inilapat ng kalaban ang tatlong rolyo sa tatlo, at ang tatlong cell ay lumilipad patungo sa mga rolyo. Tumingin ang kalaban sa mga ito at sinubukang ibaligtad gamit ang chain sickle ngunit nahawakan lamang ang isa dahil abala itong nagpapatakbo ng mga rolyo. Nahulog ang mga energy cell sa mga rolyo nina Philip at Jack, at ang para kay Watt ay hindi tumama. Sumabog ang mga energy cell at nabigo ang mga rolyo na gumana dahil ganap na tumigil ang daloy ng spiritual energy. Sa eksaktong sandaling iyon, kumislap ang kalaban at si Watt habang nagsimula ang kanilang spatial transfer. Lumipat ang anino ni Sam at muntik nang humadyas ng espada, ngunit hindi nito nataman habang sila ay nawala. Ako si Sanjay. Hanapin mo ako sa Beast Faction sa loob ng 1 taon kung gusto mong mahanap ang iyong kaibigan. Huwag kang mag-alala, ligtas ang iyong kaibigan hanggang sa sandaling iyon. Labis na nabigla si Sam. Tumingin siya ng may galit sa pwestong tinawiran ni Watt, at gusto niyang saktan ang sarili dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan. Ngunit kinontrol niya ang sarili at nagsimulang maglakad pabalik. Bumalik kayo at magpahinga. Hindi niya nais na ibuhos ang kanyang galit. Iimbak niya ang damdaming ito at ipapakita sa Beast Faction kung ano ang kapalit ng pagkidnap sa kanyang kaibigan. Ipapakita niya sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng isang buhay na impyerno. Kabanata 304. Bumalik sila sa lungsod, at inatasan ni Sam si Felicia na ipakita sa kanila ang kanilang mga kwarto. Si Felicia na dapat na sumusunod kay Watt sa kanyang paglalakbay para sa pagsasanay ay tahimik na iniiwan dito sa lungsod ni Watt bago siya umalis. Plano ni Sam na harapin siya matapos ang paglalakbay, ngunit ngayon ay mukhang kailangan na niyang maghintay ng kaunti bago makakuha ng pagkakataon. Hindi kinausap ni Sam sila tungkol sa kanilang pagsasanay at hinayaan silang magpahinga matapos ang mahirap na 6 na buwang paglalakbay. Sa sandaling iyon, sa isang isla ng Beast Faction, lumitaw si Sanjay na kasama si Watt. May isang porma sayon sa bukas na espasyo sa isla. Mga mamula-mula ang mga mata ni Watt habang titingin kay Sanjay, ngunit ang huli ay sumagot lamang ng walang pag-aalala. Inalis niya ang mga pidgel kay Watt at nagsabi, "Huwag kang maiyang pigilan ang sarili, magpakasaya ka rito. Aayusin ko ang tahanan mo kasama ang mga pangunahing disipulo ng faction, at maaari kang manatili doon. Maglibot ka na lang at tingnan kung gusto mo ang lugar na ito."
Maaari kang dumalo sa mga lektura kasama ang ibang mga disipulo at tretuhin ka ng pantay-pantay. Kung mayroon kang anumang problema, maaari kang makipag-ugnayan sa akin. Sinabi ko na sa iyong amo na aalagaan kita, ngunit magaling ka rin naman sa husay at mas mataas sa karaniwan ang iyong kamalayan at lakas sa laban. Sa tingin ko ay may malaki kang potensyal, at kung gusto mo, maaari kang sumali sa aming faction dahil sa tingin ko ay malapit nang sumali rito ang iyong amo. Tahimik muna si Watt saglit bago nagsalita. Sa tingin ko ay mas mabuting magsimula ka nang humanap ng ibang faction na sasali. Nalungkot si Sanjay at tanong, ano ang ibig mong sabihin? Tumayo si Watt at nagsabi, malalaman mo mismo kung ano ang ibig kong sabihin sa loob ng 1 taon. Sa mga salitang iyon, nagsimulang maglakad siya ng may kumpiyansa at binigyan pa ng senyales si Sanjay na siya na ang manguna. Naguluhan si Sanjay, hindi ganito ang dapat na ugali ng isang taong kidnap. Nalilito siya kung saan nakuha ni Watt ang kumpiyansang iyon. Para naman kay Watt, kinuha niya ang pagkakataong ito bilang isa pang ehersisyo sa pagsasanay. 1 taon lang naman ito, at dahil ang lugar na ito ay isa sa 6 na pangunahing kapangyarihan, walang dahilan para ibigay niya ang pagkakataong makakuha ng karanasan sa laban-laban sa mga pinakamatalino sa organisasyong ito. Mangmang siya kung ibibigay niya ang pagkakataong iyon. Sa sandaling iyon, naliligo si Sam. Binigyan niya ng pagkakataon ang kanyang sarili na makaramdam ng lamig ng tubig na umaagos sa kanya. May mga pasa sa kanyang katawan na nagsisimulang kumikirot ng madikit sa tubig, ngunit walang ekspresyon sa kanyang mukha. Isinara niya lamang ang kanyang mga mata at hinayaan ang lahat. 2 araw ang lumipas, at dumating na ang araw ng pagbubukas. Sa loob ng 2 araw na iyon, hindi nakipagkita si Sam sa sinuman. Kahit na may mga gawain sa pamamahala na dapat gawin, hindi siya lumabas dahil nais niyang magpahinga lamang ng sandali. Kinuha na ni Philip at Jack ang tungkulin na batiin ang mga imbitadong bisita at ayusin ang kanilang mga tirahan sa bagong itinayong hotel. Bago pa ang mga bisita sa ganitong uri ng hotel, labis silang nagulat sa serbisyo sa kwarto at paglilinis ng bahay. Ang alam lang nila ay mga inn at guest house, ang isang maraming palapag na hotel ay talagang bago sa kanila. Ang ilang duke na hindi pa nakakakilala kay Sam ay dumating din at nagrereklamo na hindi sila tinatanggap ni Sam ng personal. Para doon, pumunta si Philip kay Ark at nagsabi ng ilang salita. Talagang galit si Sam at hindi siya nasa magandang kalagayan, at parang maraming sinasabi ang mga duke ninyo. Iniwan na lamang niya ang mensahe at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Sa totoo lang, gusto lamang subukan ng mga duke na ito ang tubig. Binalaan sila ni Art na huwag galitin si Sam at gaano ito kamapanganib, ngunit hindi pinansin ng mga matatandang ito si Sam. Higit sa lahat, iniisip nila na matalino lang ito sa kanyang mga imbensyon, at iyon na lang. Sa huli, may ugali ang mga tao na husgahan ang iba batay sa kanilang sariling pamantayan, ngunit ang kanilang mga aksyon ay nagdulot sa kanila ng pagbabayad ng presyo. Gabing iyon, pumunta si Ark sa lahat ng kwarto sa hotel at binugbog ang bawat duke. Noong araw ng pagbubukas, lumitaw si Sam. Bumalik na siya sa kanyang karaniwang sarili, walang bakas ng galit o pagkabigla mula sa pagkawala ni Watt. Bumalik na siya sa kanyang malamig, matalino, at mahirap basahing ugali. Ang pagbubukas ay tumagal ng buong araw, at ipinaliwanag isa-isa ang lahat ng uri ng mga bagay. May mga pagbisita pa sa ilang pabrika kung saan sinusubok ang mga power hammer at circular saw na maaaring gamitin para gupitin ang mga metal at pinapatakbo ng mga steam engine. Hindi niya ipinakita ang buong linya ng produksyon, ngunit ipinakita ang mga yugto ng pagsubok at pagpapakita. Matapos ang buong araw, may handaan gabi na kung saan nagtipon ang lahat ng bisita para makipag-usap at palawakin ang kanilang mga koneksyon. Naligo lang si Sam ng ilang minuto at umalis patungo sa silid ng pagpupulong. Sa loob, si Arthur ay nakaupo kasama ang 2 pang kanyang mga tauhan. Umupo siya sa tapat nila at nagsabi, "Nakita ninyo na kung ano ang kaya kong gawin. Maaari akong magbigay ng maraming bagay sa Thunder God Temple, at dahil wala naman tayong labis na puot, hindi ako magdadalawang isip na makipagsosyo sa inyo. Gayunpaman, gusto kong pumasok sa lipunan ng 6 na pangunahing kapangyarihan. Tungkol naman sa Shadow Sword. Huminto siya at kinuha ang Shadow Sword at hinayaan itong ilabas ang kanyang makapangyarihang aura. Nakakuha ako ng pagkilala, at akin na ito ngayon. Mayroon akong alternatibo para dito." Inilagay ni Sam ang isang spatial ring sa mesa at nagpatuloy. "Bumalik kayo at ipakita ito sa mga nakatataas. Kung maaari, pumunta diretso sa pinuno ng templo at sabihin sa kanya na may 10 beses pa akong mas marami kaysa sa nasa loob ng ring na ito, at handa akong ibigay ito sa inyo kapalit ng." Patuloy niyang ipinaliwanag ang kanyang mga alok, at ang kanilang pag-uusap ay tumagal ng mahigit 2 oras.
Matapos iyon, binawasan ang mga pidyo sa 3 mula sa Thunder God Temple at umalis sila sa lugar na may mga rolyo. Bumalik si Sam sa kanyang kwarto sa ikatatoktok ng skyscraper habang titingin sa bagong lungsod. Magkakaroon siya ng daan-daang milyong kita sa isang araw lamang, at ang kita pa lamang sa unang araw ay aabot sa bilyon-bilyon. Ang daan-daang milyong tao sa kontinente ay lahat ay kanyang mga customer. Mula sa kanya ay kinuha ng maraming pamilya ang kanilang negosyo, ginawa niyang accessible sa mga tao ang mga produkto ng 4 na pangunahing tore, at labis na kaakit-akit ang parke. Ang mga negosyo ng maraming pamilyang may mataas na katayuan at iba pang mga mangangalakal ay ganap ng bababa, hindi bababa sa mga kabisera ng dukdam. Ang ibang mga lungsod ay may paring potensyal sa negosyo, ngunit ang pangunahing negosyo ay nangyayari sa mga kabisera ng dukdam. Galit silang nagngangalit, ngunit wala silang magagawa. Ang magagawa lamang nila ay itago iyon at isara ang kanilang mga bibig. Sinimulan ni Sam na ayusin ang kanyang mga iniisip tungkol sa mga nangyari hanggang ngayon at kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Mga 1 taon na ang lumipas mula sa Palace of Inheritances, at may 2 taon pa bago ito muling mabuksan. Batay sa bilis ng kanyang pagpapalakas ng sarili, makakarating si Sam sa nascent stage. Tungkol sa eksaktong antas ng pagpapalakas ng sarili, hindi niya alam dahil maraming posibleng tagal ng panahon para mabago ang kanyang katawan at lakas ng isip. At may isa pang issue, mas matagal ang panahon para makamit kahit na isang maliit na pagsulong habang patuloy siyang nagpapabuti, at sa nascent stage, maaari pa siyang gumugol ng mahigit 1 taon sa unang 3 yugto. Tungkol naman sa ibang mga bagay, kailangan niyang bumisita sa Beast Faction sa lalong madaling panahon. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman ni Sam na may iba pang dahilan si Sanjay bukod sa Shadow Sword para pilitin siyang pumunta sa Beast Faction. Masyadong depensibo ang kanyang mga aksyon at hindi siya handang gumawa ng anumang pinsala kay Sam, may pagpipilian naman na bugbugin siya at dalhin ng pilit. Siyempre, iyon ay isang pagpipilian lamang at walang nakakaalam ng huling resulta. Ngunit batay sa kalagayan ni Sam noong panahong iyon ay isang posible na pagpipilian na may 50% pagkakataong magtagumpay. Itinapon ni Sam ang iniisip na iyon sa likod ng kanyang isip, anuman pa ang dahilan, kailangan niyang pumunta at hanapin ang lalaking iyon sa lalong madaling panahon. Ngunit ang problema ay wala si Sam na akses sa impormasyon at mga gawain ng 6 na pangunahing kapangyarihan. Napakakaunti ng kanyang nalalaman tungkol sa mga gawain sa paligid ng Central Continent. Tungkol naman sa Meteorite Sand Island, kailangan pa niyang maghintay ng 6 na buwan bago makapunta roon dahil natapos na ang panahong maaari itong mapuntahan ngayong taon. Nang maalala niya ang meteorite sand, biglang naalala ni Sam ang lalaking gumagamit ng blood golems at pumunta kay Jack para sabihin sa kanya ang tungkol dito. Nagulat muna si Jack saglit, ngunit pumunta siya para makilala ang pumatay sa kanyang ama. Nang bumalik si Sam sa kanyang kwarto, napansin niyang naghihintay si Philip sa pasukan. Kabanata 305. Upo sina Philip at Sam sa kwarto ni Sam. Pareho silang may hawak na sariwang durog na katas ng prutas na may yelo. Matagal silang walang nagsalita habang nakaupo sila sa sahig at titingin sa tanawin ng lungsod mula sa bintanang mula sahig hanggang kisame. Tinutupad nila ang marilag na kagandahan ng lungsod na ginawa ni Sam sa loob ng 6 na buwan. Matapos ang mahigit kalahating oras na katahimikan, sa wakas ay nagsalita si Philip. When are we leaving? Kailan tayo aalis? Bagamat hindi niya binanggit ang eksaktong lugar, naiintindihan ni Sam, may iisang lugar lamang silang pupuntahan ngayon, at iyon ay ang Beast Faction. Hindi lamang 6 na pangunahing kapangyarihan ang nasa paligid ng Central Continent. Patuloy ni Philip matapos uminom ng kaunti. Sa pangkalahatan, may 5 pangunahing kontinente, 6 na bansa, 6 na arkipelago, at 10 malalaking isla sa planetang ito na natuklasan at sinasaliksik na o kasalukuyang sinusasaliksik ng mga tao. Sa mga ito, ang Central Continent ang pinakamalaki at pinamamahalaan ito ng mga hayop. Sa paligid ng Central Continent, may 6 na arkipelago na inookupahan ng 6 na pangunahing kapangyarihan, at ang 12 malalaking isla ay inookupahan ng 8 menor de edad na kapangyarihan at 4 na pangunahing propesyon. Bagamat malakas ang 4 na pangunahing propesyon, hindi sila may malaking teritoryo. Sa halip, mayroon silang mga kampo sa Central Continent kung saan sila nangangalap ng mga mapagkukunan. Bukod pa rito, may mga maliliit na isla na inookupahan ng ilang menor de edad na propesyon tulad ng mga manghuhula. Bukod sa Central Continent, ang natitirang 4 sa 5 pangunahing kontinente ay hindi gaanong mahalaga kung ikukumpara sa mga mapagkukunan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi gaanong binigyang pansin ng mga pangunahing kapangyarihan ang mga kontinenteng ito. Ang mga ito ay ang Northern, Western, Southern, at Eastern continents.
Tulad ng alam mo, ngayon ay mayroon ng iisang bansa sa Western Continent, ngunit ang natitirang mga kontinente ay hati-hati at may hindi bababa sa 3 imperyo. May 6 na bansa na nakakalat malapit sa mga kontinente. Mga malalaking isla rin ito, ngunit inuri silang mga bansa para sa ilang dahilan. Tungkol naman sa 6 na pangunahing kapangyarihan, sila ay ang Thunder God Temple, Lightning Spear Sect, Thunderbolt Sect, The Beast Faction, Usaine Sect, at The Garden. Ang Thunder God Temple, Lightning Spear Sect, at Thunderbolt Sect ay dating mga sekta lamang ng mga Lightning Cultivator, ngunit kalaunan ay nagsimulang tumanggap ng iba pa. Ang Garden ay isang sekta na higit na nakatutok sa mga gumagamit ng Wood Elemental, at mayroon silang ilang eksperto sa damo, Pill Master, at Potion Master. May malakas silang impluensya sa Pharmaceutical Tower. Ang Usaine Sect ay isang sekta na magkakaibang uri at may lahat ng uri ng mga cultivator, ngunit mayroon silang maraming artisan, Formation Master, at Inscription Master. Mayroon silang ilang impluensya sa 3 pangunahing samahan ng propesyon, ngunit hindi sila sasali sa mga operasyon ng mga toring ito. Ang Beast Faction, ito ang tanging faction na labis na nakikipag-ugnayan sa mga hayop sa Central Continent. Ang Beast Faction ay may mga kaalyado mula sa mga tribong hayop sa Central Continent. Ito ay mga neutral na hayop na hindi kaaway ng mga tao at hindi nakikisama sa ibang tribong hayop na umaatake sa mga tao at patuloy na nakikipagdigma sa mga kapangyarihang pantao. Iyon ay pangunahin dahil sila ay nagkukultibo ng Beast Warrior Arts. Nagulat si Sam nang marinig iyon. Halos isipin niya na ang Beast Warrior Arts ay wala na sa mundong ito dahil hindi niya mahanap ang anumang tala tungkol dito. Bagamat napansin ni Watt na sila ay mga Beast Warrior sa kanilang mga laban noon, hindi niya nagawang makipag-usap sa kanila tungkol dito at hindi alam ang mga detalye. Kaya naman labis siyang nagulat. Ngunit hindi napansin ni Philip ang kanyang ekspresyon at nagpatuloy sa kanyang pagpapaliwanag. Magsasama sila ng isang kasamang hayop mula nang sila ay isinilang, at gagawa sila ng kasunduan sa hayop na iyon at palaging magkasamang lalaban. Talagang malakas sila. Ngunit naging dahilan din ito ng kanilang pagiging kaaway ng ilang tribong hayop dahil hindi nila gusto ang katotohanan na gumagamit sila ng mga pamamaraan para hubugin ang isip ng ilang batang hayop mula pa sila ay isinilang at pilit silang pinagsasama-sama sa mga cultivator sa halip na ang cultivator ay makakuha ng pagpapahintulot ng hayop. Ang Beast Faction ay karaniwang binubuo ng 4 na pamilya, at ang bawat pamilya ay may iba't ibang paraan tungkol sa pagkukultibo ng mga hayop. Ang isa ay naniniwala na dapat makakuha ng pagpapahintulot ng hayop, ang isa naman ay pinipilit ang hayop at ginagawa itong parang papay, ang isa naman ay direktang naglalagay ng dugo ng walang anumang kasunduan o kontrata, at ang huli ay umaasa sa pagpapasuko. Mayroong isang hidwaan sa loob ng grupo mga 20 taon na ang nakalilipas, at mula noon ay magulo ang kanilang mga relasyon. Ngunit kapag nahaharap sa mga kaaway, talagang nagkakaisa sila. Inubos ni Philip ang kata sa kanyang baso at huminga ng malalim bago nagsalita. Hindi ako tunay na mula sa Western Continent at tiyak na hindi ako mula sa pamilyang Evergreen. Isinilang ako sa Usaine Sect. Ang aking ama ay dating isang mahusay na artisan na bihasa sa paggawa ng mga papay. Ngunit hindi siya mula sa alinman sa mga kilalang pangkat na nabuo sa loob ng sekta at palaging nanatiling neutral. Inalagaan ako sa lugar na iyon sa loob ng 11 taon. Sa lahat ng 6 na pangunahing kapangyarihan, ang bawat bata ay isasama sa edukasyon sa edad na 4. Kailangan nilang pag-aralan ang iba't ibang kaalaman tungkol sa pagkukultibo, mga hanap buhay, kasaysayan ng kanilang sariling organisasyon, kanilang mga kaaway, at paggamit ng mga elemento, at iba pa. Kasama rin dito ang medyo maraming pagmamanipula ng isip kasama ng edukasyon para ang kanilang mga kabataan ay tapat sa organisasyon at malinaw na magkaroon ng malalim na puot sa kanilang mga kaaway. Ang aking ama ay hindi gaanong kilala sa loob ng organisasyon dahil hindi siya nakikisali sa mga gawain at operasyon ng organisasyon. Gayunpaman, sumali siya bilang isang karaniwang disipulo. Gumagawa siya ng mga sandata, papay, at ilang iba pang bagay na inangkop para sa mga pangunahing disipulo. Ngunit lahat ay nagbago noong isang araw nang makahanap ang aking ama ng isang bagay sa Central Continent. Ito ay parang isang kahon ng kayamanan na hindi mabuksan. Gumagana ito batay sa isang palaisipan, at nabighani ang aking ama sa mekanismo nito. Nang simulan niyang magsaliksik at suriin ang mga sinaunang tala, nakahanap siya ng kaunting impormasyon, walang eksaktong detalye maliban sa katotohanan na ito ay misteryoso at may ilang mga lihim na maaaring malantad. Hindi ko alam kung paano iniisip ng mga matatanda sa mga pangunahing kapangyarihan. Ngunit ikinakabit nila ang salitang misteryoso sa kayamanan, at ang isa sa mga Grand Elder ng sekta ay nais lamang panatilihin ang kahon para sa kanyang sarili.
Laso ng aking ama, ngunit hindi mahanap ng taong iyon ang kahon dahil ito ay nasa akin. Nais ko lamang mangasar sa aking ama sa pamamagitan ng pagtatago nito ng isang gabi, at iyon din ang gabing namatay ang aking ama. Hindi alam ng aking ina na dahil sa kahon na iyon ang lahat, ngunit hinahabol tayo ng Grand Elder na iyon. Hindi namin alam kung saan pupunta dahil kami ay nahiwalay. Mukhang ginamit niya ng maayos ang kanyang katayuan bilang Grand Elder. Wala kaming pagkakataong humingi ng tulong. Desperadong tumakas ang aking ina kasama ako at dumating kami sa mga space gate. Ang paggamit ng anumang space gate ay haantong sa kanila sa aming lokasyon. Kaya naman pumili ang aking ina ng ibang paraan. Tulad ng paraan ng pagdating ng mga tao mula sa 6 na pangunahing kapangyarihan para hanapin kami, pumili siya ng isang one-way space gate. Sinira niya ang kanyang pagkukultibo at ipinagana ang ilang mga inskripsyon para itakda ang space gate sa isang random na lokasyon, at dumating kami sa Western Continent. Hindi magamit ng Grand Elder ang parehong space gate dahil napakataas ng kanyang pagkukultibo. At dahil hindi naman pumili ang aking ina ng mga koordinada, hindi niya mahanap ang eksaktong lokasyon. Alam ko lang ang lahat ng ito matapos kong basahin ang tala-arawan ng aking ama na itinago ko mula sa kahon. Nasa akin pa rin ang kahon. Sa tuwing nakikita ko ito, naaalala ko ang kamatayan ng aking ama. Nais kong maging isang artisan tulad ng aking ama, ngunit wala akong sapat na lakas ng loob na gawin ang huling hakbang para matuto. Tapos na si Philip at bumantong hininga ng maluwag. Bagamat hindi niya sinabi ang lahat ng detalye, ito ay maituturing na pagsasabi niya ng kanyang nakaraan, at naramdaman niyang nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi gaanong nadama ni Sam ang emosyon. Walang silbi ang pagiging emosyonal. Kung ang pagiging emosyonal ay makakapaglutas ng mga bagay, maraming oras na siyang umiyak sa kanyang nakaraang buhay. Matapos malaman na hindi makakatulong ang pag-iyak sa anumang bagay, nagpasya siyang pahalagahan pa ang kanyang mga luha. Siyempre, nalungkot siya para sa nakaraan ni Philip. Hindi na niya kailangang mag-isip pa ng matagal para malaman kung ano ang nangyari sa ina ni Philip, sinya ang kanyang pagkukultibo na maaaring nagdulot ng masamang epekto sa kanyang mga panloob na organo at maaaring namatay na ito. Ayaw na niyang magtanong. Ngunit may iba pa siyang iniisip sa kanyang isip. Kilala mo ba si Sir Ona? Tanong ni Sam ng mahinahon. Biglang nagulat si Philip. Paano mo siya nakilala? Tanong ni Philip ng may pagtataka. Kabanata 306. Matapos ang pag-uusap noong gabing iyon, inaayos ni Sam ang kanyang mga iniisip tungkol sa kanyang dapat na hakbang, at bawat senaryo ay batay sa ugali ng Thunder God Temple sa kanyang mungkahi. Habang siya ay nag-iisip, 3 sa 6 na pangunahing kapangyarihan ang kasalukuyang nagkakaroon ng mainit na talakayan tungkol kay Sam. Ang una ay ang Thunder God Temple. Nasa pribadong pagpupulong siya kasama ang pinuno ng templo. Bilang isang direktang inapo, mayroon siyang ilang pribilehiyo. Si Arthur ay nagdala ng ilang recording crystal at ipinakita ito sa pinuno ng templo, at sa huli ay ibinigay sa kanya ang spatial ring na ipinag-utos ni Sam na ipasa. Nagulat na ang pinuno ng templo nang makita ang mga nagawa ni Sam. Siyempre, marami sa mga ito ay hindi gaanong kapaki-pakinabang para sa templo, ngunit ang pangunahing salik na dapat isaalang-alang ay ang pagbabagong maidudulot ni Sam. Sa kanyang kakaibang mga porma sayon at maraming nalalaman na pag-iisip, nang makita niya ang pagre-record tungkol sa lungsod, nakita niyang maraming kakaibang bagay at may ilang paraan ng pagsasanay na ginagamit sa mga gawain ni Sam sa parke na maaaring ma-access ng mga cultivator. Hindi niya pa rin maiisip iyon. Lalo na, may isang pangakong ginawa si Sam na gagawa siya ng pagkakataong masakop nila ang mga dagat sa kanilang paligid. Ito ang pangunahing problema ng 6 na pangunahing kapangyarihan. Bagamat nasakop na nila ang kanilang mga isla, ang mga dagat ang pangunahing banta para sa kanila. Minsan, ang ilang mga hayop na maaaring mabuhay sa lupa at tubig ay darating at magdudulot ng kaguluhan, at may mga digmaan sa pagitan ng mga pangunahing kapangyarihan at mga hayop paminsan-minsan. Ang mga hayop sa lupa at mga hayop sa dagat ay may mas magandang relasyon, na nagpapahirap sa mga cultivator dahil maraming digmaan ang nagaganap sa dalampasigan. Ang 6 na pangunahing kapangyarihan ay may iisang layunin lamang, masakop ang kasing dami ng lupa sa Central Continent hanggang sa makaya nila. Ngunit hindi sila mapaglakas loob na gumalaw dahil napakalaki ng banta. Kahit na ang digmaan ay nagaganap sa dalampasigan lamang, ipinapakita nito na talagang walang sapat na lakas ang mga tao sa Central Continent. Kung tulad ng sinabi ni Sam, makakahanap sila ng paraan para makapasok sa mga tubig sa kanilang paligid, hindi bababa sa maaari silang manatiling ligtas na hindi mawawalan ng mga buhay doon, at maraming mga bagay na hindi pa natutuklasan sa ilalim ng dagat na hindi nila maabot. Kung gusto nilang tuklasin ito, kailangang maglakad ang isang transcendent dahil walang paraan para ang sino mang mas mababa pa sa kanila ay makahawak ng kanilang hininga ng matagal.
Ngunit kung talagang darating ang transcendent, darating din ang mga hayop sa dagat, at ang mapang api na laban ang tanging pagpipilian nila. Iniisip ng pinuno ng templo ang lahat ng salik na ito, ngunit hindi pa rin siya kumbinsido dahil parang hindi ito isang bagay na maaaring lampasan ang halaga ng Shadow Sword. May isa pang bagay na kailangan niyang makita, at iyon ay ang Spatial Ring. Nang kunin niya ang bagay sa loob nito, nagulat siya. Ito ay ilang asul na kulay na buhangin na may magaspang na mga butil, ngunit habang siya ay mas maraming sinusuri ito, labis siyang nagulat hanggang sa kaluluwa niya. Ito ay ang Thunder Meteorite Sand. Alam niya ang mga katangian nito ngunit hindi pa niya ito nakikita. Sa lahat ng alam niya, tanging ang Usaine lamang ang nagmamay-ari ng ilang meteorite sand at maliit pa ang dami nito, na maaari lamang gumawa ng 200 sa pinakamarami. Sinusubukan nilang subukan ang mga katangian nito para mahanap ang mga lugar at kondisyon ng kapaligiran kung saan maaari silang makahanap nito. Itinuturing nila ang mga meteorite sand na parang mga sagradong bagay. At isang alamat na ang pinuno ng Usaine ang tanging nagmamay-ari ng isang sandatang gawa sa meteorite sand. Hindi nila alam kung bakit hindi sila gumawa ng higit pang mga sandata. Ngunit ngayon, ang pinuno ng Thunder God Temple ay may ilang meteorite sand sa kanyang mga kamay, at sinabi ni Arthur na may 10 beses pang dami nito sa pag-aari ni Sam na handang ibigay. Gagawa ako ng desisyon sa loob ng ilang araw, maaari ka nang umalis. Pinaalis ng pinuno ng templo si Arthur habang patuloy niyang sinusuri ang buhangin. Samantala, sa Usaine Sect, ang lahat ng mga elder at mananaliksik na nagtatrabaho kasama si Sir Ona ay nagkakaroon ng napakahirap na panahon. Parang may nagbago mula noong siya ay makatakas noong huli. Oo, makatakas. Ganap na tinanggihan ng pinuno ng sekta ang kanyang ideyang pumunta sa Western Continent, ngunit dahil labis niyang gusto ang Formation Simulator, tumakas siya sa pamamagitan ng pagbabante sa operator ng Space Gate. Matapos siyang bumalik, nasa kanya na ang Formation Simulator, at ang pinuno ng sekta na galit sa kanyang pagtakas ay ganap na nagulat at ipinatawag siya sa pagpupulong. Sir Ona, totoo bang nasa iyo ang Formation Simulator? Oo. Nakuha mo na ba ang Shadow Sword? Hindi niya maitago ang kanyang kagalakan nang itanong niya ang tanong na ito. Kahit na ang natitirang mga elder ay iniisip din iyon. Ngunit ang sagot ay nag-disappoint sa kanila. Hindi. Sabi niya ng lubos na tapat. Nalungkot ang mukha ng pinuno ng sekta at muling tanong. Bakit hindi mo dinala ang Shadow Sword kasama ang simulator? Hindi ako humingi ng espada dahil hindi ko ito gusto. Lalong lumalim ang mga kunot sa noo ng pinuno ng sekta at tanong. Hindi ba sinabi ko sa iyo noon na kung papatayin mo ang isang tao, dapat mong kunin ang lahat ng kanilang mga ari-arian, at kahit na hindi mo ito gusto, dapat mo pa ring ibalik ito para sa sekta. Bakit hindi mo ito ginawa? Tumingin si Sir Ona sa kanya habang may kislap sa kanyang mga mata. Hindi ko siya pinatay. Kung hindi mo siya pinatay, paano mo nakuha ang simulator? Nawawalan na ng pasensya ang pinuno ng sekta, ngunit wala siyang magagawa, ito ang kalikasan ni Sir Ona. Hindi siya nagsasabi ng anumang bagay na higit pa sa kailangan. Sa totoo lang, inihanay nila siya ng ganoon, at malaki ang papel niya sa paghubog na iyon, ngunit ngayon ay binabalik sa kanila ang kanilang mga aksyon. Ibinahagi ni Sir Ona ang lahat ng nangyari maliban sa pag-uusap nila ni Sam matapos ang laban at tumingin sa kanila. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng iba't ibang ekspresyon, mula sa kawalan ng salita hanggang sa pagdududa at kawalan ng paniniwala. Tumingin ng malalim ang pinuno ng sekta sa kanya at nagsabi. Maaari ka nang umalis ngayon. Pag-uusapan natin ito mamaya. Umalis si Sir Ona sa lugar at nang pumasok siya sa kanyang kwarto, maraming mga piraso ng metal, rolyo, formation disc ang nakakalat sa buong lugar. May ilang mga sandatang hinubog, kalahating guhit na mga inskripsyon, at iba pa sa sahig. Sa sandaling iyon, sa bulwagan ng pagpupulong. Pinuno ng sekta, sa tingin ko ay nagsisinungaling siya. Paano posible na ibigay ni Sam ang kanyang simulator kahit na natalo na siya? Walang paraan na mangyari iyon. Siguradong pinabagsak niya ito at ninakaw ang espada at hinayaan siyang mabuhay para makabuo ng kwentong iyon. Sabi ng isa sa mga elder ng may labis na kumpiyansa. Oo, dahil siya ay isang ekspertong artisan, maaari niyang mapansin ang halaga ng Shadow Sword at ninakaw ito mula sa kanya. Tulad nito, maraming haka-haka na inakusahan si Sir Ona bilang isang magnanakaw ng Shadow Sword. Susuriin ko ang bagay na ito at titingnan kung totoo ang sinabi niya. Sabi ng pinuno ng sekta habang tinapos ang pagpupulong. Kahit na siya ay walang kumpiyansa sa kanyang sariling pagmamanipula ng isip kay Sir Ona. Naramdaman niya na maaaring nagbago ang halaga ng Shadow Sword sa kanyang tuwid na ugali. Samantala, si Sir Ona na nakaupo sa kanyang kwarto ay hawak ang isang communication token habang nakikinig sa kanilang pag-uusap.
May isang hindi maipaliwanag na komplikadong halo ng emosyon sa kanyang puso, ngunit naiintindihan niya ang kanyang nararamdaman ngayon. Hindi siya nagmamalasakit sa mga ari-arian sa mundo, lakas, katanyagan, o kapangyarihan. Mula noong bata pa siya, may iisang bagay lamang siyang iniisip, kailangan niyang ituloy at makakuha ng kasing dami ng kaalaman hanggang sa makaya niya, at ang kanyang kaalaman ay dapat nakapakipakinabang para sa Usaine sect. At kapag nakakuha siya ng mga resulta, kailangan niyang ipakita ito sa sekta at makakuha ng pagkilala. Napakalakas ng kanyang pagnanasa para dito at naramdaman niya pa na ang kanyang buhay ay may kahulugan lamang kung mamumuhay siya ng ganito. Minsan, may pagtatangkang pagpatay mula sa isang especially iyan ng kaaway at natakot siya na kung mamatay siya, walang kabuluhan iyon. Mula noong araw na iyon, nagpasya siyang gumastos ng oras para mapabuti ang kanyang lakas at gumawa ng ilang laruan, para hindi siya mamatay habang nasa sekta pa siya. Bukod pa rito, siya ay gumagalaw lamang sa mga miyembro ng sekta kapag tinatawag sila ng kanilang mga pangalan. Ngunit ngayon, naramdaman niya na ang kanyang buhay ay walang kahulugan kahit papaano, at hindi bababa sa para sa mga taong ito. Hindi niya ito mapapansin kung hindi dahil sa pag-uusap nila ni Sam matapos ang laban. Malinaw niyang sinabi kung ano ang mangyayari at mas mabuti na hanapin niya ang paraan para makalabas ng sekta. Ngunit tinanggihan niya itong paniwalaan noong panahong iyon. Kahit na hindi siya naniniwala kay Sam, nais niyang patunayan ito para alisin ang maliit na binhi na itinanim ni Sam, ngunit parang kailangan na niyang paniwalaan si Sam sa bagay na ito. Bagamat hindi naman masyadong maraming nangyari sa bulwagan ng pagpupulong at maraming tao ang direktang inakusahan siya, may iisang tao lamang siyang pinapahalagahan, at iyon ay ang pangunahing naghubog ng kanyang isip, ang pinuno ng sekta. Si Sir Ona ay isang simpleng tao at maaaring madaling manipulihin, ngunit madali rin siyang mawala ng tiwala sa isang simpleng tao. Kung ang pinuno ng sekta ay tumutol at sinabing hindi niya gagawin iyon, tapos na ang lahat. Ngunit ngayon, dahil sa magkasalungat na mga sagot, may isang mapanganib na binhi na tumutubo sa kanyang puso. Kabanata 307. Sa Beast Faction. Nakasuot pa rin si Sanjay ng kanyang itim na damit na ganap na natatakpan ang kanyang mukha. Nasa loob siya ng isang pribadong kwarto kung saan naninirahan ang lalaking nag-utos na harangan ang ulat ni Sam. Sino si Sam? Tanong niya sa lalaki ng may kalituhan at pagtataka. Ngumiti lamang ang lalaki sa tanong, walang intensyong sumagot. Tia, mayroon bang mga bagay na kailangan kong malaman? O hindi ako karapat-dapat na malaman tungkol dito? Sino si Sam, bakit siya napakaganda ng mukha na katulad ng taong iyon? Malalaman mo kapag dumating na ang oras. Hinihiling ko lang na hindi ka gagawa ng mga kapos-palad na pagkakamaling ginawa ng iyong ama. Ngayon, umalis ka na. Napilitan na lamang umalis si Sanjay sa lugar na may kalungkutan. Nais niyang malaman kung sino si Sam dahil ang mukha na iyon ay labis na pamilyar sa kanya. Bagamat may kaunting pagkakaiba sila, halos magkapareho sila, sa pamamagitan ng kaunting pampaganda, maaari pang magpanggap ang isa bilang ang isa pa. Mula noong makita niya ang ilang lihim na tala noong siya ay bata pa sa isang aksidente, palagi na niyang hinahangaan ang mukhang iyon. Ngunit walang swerte siyang malaman ang nangyari. Sa sandaling iyon, nasa loob ng kanyang tahanan si Sam at tumatanggap ng tawag. Mula ito kay Ark. Natanggap ni Sam ang isang imbitasyon mula sa Thunder God Temple. Ipinaalam ni Sam kay Philip at Jack. Sinimulan ng tatlo ang kanilang paglalakbay. Ayon sa mga plano ni Sam noon, magpapahinga siya muna at tututukan ang negosyo at pagsasaliksik. Nais niyang maramdaman ang kagalakan mula sa tahanan ng sarili niyang ginawa. Ngunit talagang hindi siya sinasamahan ng swerte. Ang pagkawala ni Watt ay ganap na nagbago ng kanyang daloy. Sinimulan ng tatlo ang kanilang paglalakbay. Nagayos siya ng isa pang beast pouch para kay Vulture at isinama ito. Hindi sila naglakbay gamit ang mga hayop o ang harbinger, sumakay sila ng tren. Nais ni Sam na maramdaman man lang ang mga bunga ng kanyang mga imbensyon. Sinusunod niya ang mga hinto at tinitingnan ang mga parke na tumatakbo doon. Tumagal ng 3 araw bago sila makarating mula sa kanyang lungsod patungo sa Imperial Capital. Naipaghande na ni Ark ang Space Gate Formation at dumating na si Sam. Hindi alam ni Sam kung kailan siya babalik, kaya naman nakipag-usap siya kay Ark. Darating si Ark tuwing buwan para ibigay ang kita, at magbabayad si Sam ng 5% mula sa kanyang personal na netong kita. Bagamat maaaring gawin ni Ark ang maliit na pabor na ito nang walang bayad, hindi maganda para sa isang transcendent stage cultivator na gumawa ng mga gawain ng walang anumang kita. Nang dumating si Sam sa Space Gate Island ng Thunder God Temple, nakatayo si Arthur doon para tanggapin siya. Matapos magpalitan ng mga magagandang salita, dinala siya sa isang silid ng pagpupulong kung saan isang lalaking nasa gitna ng edad na may makapal na balbas at kulot na kayumangging buhok ang nakaupo at naghihintay sa kanya.
Ang lalaking nasa gitna ng edad ay may isang peklat sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha, mula noo hanggang templo. Ang peklat ay tumitawid sa kanyang mata, parang ipinapakita ang kanyang karangalan sa laban. Pagbati, pinuno ng templo. Binati ni Sam ang tao nang makapasok siya sa kwarto. Pagbati, G. Sam. Nalilito si Sam sa pag-aalangan ng tao, at pagkatapos ay ngumiti ang lalaking nasa gitna ng edad at nagsabi. Maaaring ikaw ay mas bata pa sa henerasyon, G. Sam. Ngunit ikaw ay isang taong maraming alam at talento, at dalubhasa sa maraming kasanayan. Dapat igalang ang anumang uri ng kaalaman at kasanayan. Kaya naman ang isang taong kasing husay mo ay karapat-dapat ng respeto. Basta, nalilito lang ako kung anong pamagat ang gagamitin ko para sa iyo. Hindi sumagot si Sam at tiningnan lamang ang mga mata ng tao, maaaring makita ang kaluluwa ng isang tao sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Madaling lumikha ng peking damdamin o mga salita gamit ang boses, ngunit halos imposibleng pek engine ito sa pamamagitan ng mga mata. Napakakaunti ng impormasyon ni Sam tungkol sa pinuno ng templong ito, kaya naman kailangan niyang mag-ingat. Maaari ba kitang tanungin, bakit mo ibibigay sa akin ang napakahalagang mineral na ito para lang makipagpalitan ng pwesto sa Thunder God Temple? Maaari ka namang madaling mapili bilang isang disipulo, at sa palagay ko ay hindi pa rin natatapos ang alok ni Moria. Tanong ng pinuno ng templo habang titingin kay Sam. Siyempre, hindi lamang para sa isang posisyon, gusto ko rin ng isang pabor, sabi ni Sam ng mahinahon. Mangyaring sabihin mo na, ibibigay ko sa inyo ang Thunder Meteorite Sand at bibigyan ko pa kayo ng pahiwatig kung saan makakahanap ng mas marami. Kapalit nito, gusto kong gumawa kayo ng paglihis ng pansin. Gusto kong mawala ang pansin ng lahat ng mga pangunahing kapangyarihan. Ang kailangan ninyong gawin lang ay sabihin sa isa sa inyong mga pinakamatalino at sikat na eksperto na mag-akala siyang nasugatan matapos niyang subukang pigilan ang Shadow Sword, at ipaniwala sa mundo na ang espada ay nawasak sa prosesong iyon. Tumaas ang kilay ng pinuno ng templo at tanong. Bakit ka gagawa ng napakaraming gawain? Hindi mo ba gusto na tulungan ka ng Thunder God Temple sa bagay na ito? Hindi. Gusto ko lang ng ilang ibabaw na suporta mula sa Thunder God Temple. Sabihin mo lang sa mundo na binigyan mo ako ng pribilehiyo dahil ipinagpalitan ko sa inyo ang Shadow Sword at isang isla ang masisira, iyan na lamang. Naisip muna ng pinuno ng templo at tanong. Ano ang iyong layunin? Ano ang gusto mong maging? Ang iyong talento, ang iyong lakas, para saan ang lahat ng ito? Huminga ng malalim si Sam sa kanyang mga salita at nagsalita matapos mag-isip ng kaunti. Wala akong anumang tiyak na layunin maliban sa isa. Kailangan kong hanapin ang isang tao sa mundong ito. Baka pagkatapos kong makilala ang taong iyon, mag-isip na ako ng aking layunin. Naisip muna ng pinuno ng templo at ngumiti at nagsabi. Mayroon na tayong kasunduan. Ikaw ay magiging isang pangunahing disipulo ng Thunder God Temple. Makakatanggap ka ng lahat ng mga benepisyong makukuha ng isang pangunahing disipulo. Sa loob ng 3 buwan, may pagkakataong makipag-ugnayan ka sa Beast Faction. Hindi ako makakapagbigay sa iyo ng anumang espesyal na pagtrato, maliban na lamang sa mga tungkulin bilang artisan. Hindi ko nais na direktang gumawa ka ng mga bagay para malutas ang lahat ng mga problema. Maaari kang magbukas ng serbisyo at hayaan ang mga disipulo at elder na magtanong sa iyo ng mga solusyon para sa mga problema nilang nakikita at nararanasan. Sa huli, ang biglang solusyon ay magiging dahilan ng katamaran nila. Bukod pa rito, ikaw ay pareho lang sa ibang mga disipulo sa templo. Inilagay ni Sam ang isang special ring sa mesa at tumayo. Ito ang Thunder Meteorite Sand. Sapat ito para gumawa ng 3 magagandang sandata, at maaari pang umabot sa 4 kung ang mga sandata ay mas maliit. Tungkol naman sa pahiwatig, pagkatapos ay binigyan niya ng ilang detalye tungkol sa organisasyon ng Underworld sa Northern Continent at umalis. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay sumali sa organisasyon at lumikha ng senaryo na ang Shadow Sword ay nawasak. Kung hindi dahil sa pagkidnap kay Watt, baka hayaan na lamang niya ito. Ngunit ngayon ay napagtanto niya na baka sobra na ang kanyang paghihimok sa kanilang pagsasanay. Maaari niyang naimpluwensyahan ito ng mas maaga at hindi sana ito nangyari. Mayroon din siyang malabong damdaming ang pagkuha kay Watt ay dahil sa isang bagay na may kaugnayan sa orihinal na si Sam sa mundong ito, na kailangan niyang dalhin dahil kinuha niya ang katawan nito. Humingi si Sam ng isang liblib na isla at nagsimulang maghanda para sa susunod na hakbang sa kanyang plano, ipaniwala sa mundo na nawasak ang Shadow Sword. Habang siya ay nagtatrabaho doon, may isang tao sa Beast Faction na titingin sa kanyang larawan at nagngangalit ng may labis na galit. Sa harap niya, may isang tao na nakaluhod sa 2 tuhod at isa pang tao na nakatayo ng nakayuko ang ulo.
Tumingin ang pinuno ng faction sa taong nakaluhod at nagsabi, mula kailan ka naging aso ng taong iyon? Ang taong nakaluhod ay walang iba kundi ang taong tumanggap ng utos mula sa lalaki sa madilim na kwarto na itago ang larawan ni Sam. Nang makitang hindi sumasagot ang tao, sinipa niya ito sa tiyan at umalis ng padebog sa kwarto. Mabilis siyang pumasok sa madilim na kwarto at sumigaw ng malakas. Paano ka nang ahas na itago ang anak na iyon? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gawin iyon? Nakaupo lamang ang lalaki sa kanyang upuan ng mahinahon, nakapikit ang mga mata. Tumahimik ang pinuno ng faction at nagsalita ng mahinahon. Kapatid, bakit mo ito ginawa at paano siya nabuhay? Ngayon ay napakababa ng kanyang boses dahil ayaw niyang marinig ng iba ito. Bakit? Dahil gusto mong patayin siya, hindi na siya maaaring mabuhay. Bakit ka nasa kanyang panig? Para lang sa anak na iyon. Pinuno ng faction. Tigilan mo na ang sarili mong lokohin sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng bastardo, paulit-ulit. Pareho tayong alam kung ano siya at paano niya nakuha ang tawag na iyon. Gusto kong makita kung paano siya mabubuhay. Mula nang siya ay tumigil, dapat ay nanatili na lamang siya ganoon habang buhay. Ngayon, ibibigay ko sa kanya ang kamatayan na para sa isang aso. Umalis siya ng padebog sa kanyang kwarto. Ngumisi ang lalaki sa upuan sa kanyang pag-uugali. Noong araw na iyon, ang larawan ni Sam ay kumalat sa buong teritoryo ng Beast Faction at may kasamang balita. Sinabi na may isang traidor ng faction na naging dahilan ng digmaang sibil na nangyari mga 20 taon na ang nakalilipas. Tumakas siya, at natuklasan na si Sam ang kanyang anak. May pagkakataong mahanap ang lokasyon ng traidor kapag nakuha na nila si Sam. Nang maghanda na ang mga eksperto ng Grand Realm para tanggapin ang misyon, nakatanggap ang faction ng balita mula sa Seer Tower, kasalukuyang nasa Thunder God Temple si Sam. Kabanata 308. Hindi alam ni Sam na may isang tao sa malayong lugar na tumawag sa kanya ng bastardo. Maaaring isipin ng isa kung paano siya makakareact kung malalaman niya iyon. Ngayon, nasa isang liblib na isla siya na walang anumang buhay na nilalang. Mga patay na kahit ang mga puno. Maliban sa ilang kakaibang uri ng damo at mga tinek, wala nang iba pa roon. Naghukay siya ng isang malaking hukay at may isang malaking energy cell ng dark element sa loob nito. Lilikha siya ng ilusyon na nawasak ang Shadow Sword. Kailangan niyang aminin na labis siyang mapagmataas noong panatilihin niya lamang ang Shadow Sword sa kanya, alam naman niyang hahabulin siya ng lahat ng pangunahing kapangyarihan. Kung siya ay ang dating Sam na walang mga kasama, maaaring maayos pa ang kanyang ugali. Ngayong may mga kaibigan na siya, naniniwala siyang dapat niyang isipin muna bago gumawa ng mga desisyon. Ngayon, naghihintay siya sa ekspertong ipapadala ng pinuno ng templo rito para maging takip, at sa kanyang pagtataka, ang taong iyon ay si Moria. Ikinagagalak kitang makita muli. Narinig kong sumali ka sa Thunder God Temple. Oo. Kailangan ko ng isang lugar para magsimula dahil nagpasya akong palawakin ang aking mga kaalaman, at ang Thunder God Temple ang pinakamalapit na pagpipilian. Napakatapat ng mga salita ni Sam. Parang hindi ito pinapansin ni Moria at nagsabi. Ang bawat isa ay may sariling dahilan, gaano man kaliit o kahalaga iyon, sumali ka pa rin sa amin. Gayunpaman, narinig kong kailangan mo ako para sa ilang pag-arte. Ano ang dapat kong gawin? Manatili ka lamang sa paligid na may ganap na pagtatanggol. Huwag mong babawasan ang iyong pagbabantay. Kahit na sa isang segundo ay hindi. Tumango si Moria at tumayo sa dalampasigan, habang si Sam ay nasa gitna ng isla. Matapos ang ilang minuto, naramdaman ni Moria ang isang malaking alon ng mga pagbabago ng enerhiya, at ang enerhiya ng dark element ay lubos na nagkakagulo sa lugar. Nakita niyang ang espiritual na enerhiya sa buong isla ay nagkakagulo, at malakas na tumama sa kanya ang mga alon. Kung hindi siya nagbabantay sa sarili, talagang masasugatan siya. Matapos ang pagsabog, ang espiritual na enerhiya sa buong isla ay nagkagulo. Tumakbo siya patungo sa gitna para suriin si Sam. Wala siyang kumpiyansang mabubuhay kung siya ang nasa gitna ng pagsabog. Ang enerhiya ng dark element ay nagdudulot ng kaguluhan sa lahat ng dako, at nakita niyang nakatayo si Sam sa gitna ng crater nang walang anumang pinsala. Ang tanging matatag na lugar ng espiritual na enerhiya sa isla ay nasa paligid ni Sam. Dahan-dahan siyang lumabas at nagsabi, "Tapos na tayo rito. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin sa mundo na ikaw ay nasugatan at nasa proseso ng pagpapagaling. Mas mabuti pa kung hindi alam kahit ng iyong mga disipulo." Tumango nang hindi sinasadya si Moria. Sumakay si Sam sa Harbinger at halos lumipad na palayo, ngunit naalala niya ang isang bagay at nagsabi kay Moria. "Ang soul-chasing butterfly na sumusunod sa akin sa loob ng 2 araw ay namatay na, at baka gusto mong sabihin sa taong iyon, kahit sino pa man ang kumokontrol sa Queen Butterfly, na magpadala ng bago."
Sa mga salitang iyon, umalis na siya sa lugar. Nabalik sa kanyang sarili si Moria nang marinig ang mga salita ni Sam. Ang soul-chasing butterfly ay isa sa mga pinakamalaking lihim ng Thunder God Temple. Tanging ang ilan lamang ang may access sa impormasyon tungkol dito. Kahit sa mga elder, si Moria lamang ang nakakaalam nito. Hindi niya alam kung paano nalaman ito ni Sam, ngunit ang mga salitang iyon ay hindi lamang isang paalala. Muli niyang tiningnan ang nawasak na isla at bumalik sa templo para i-report sa pinuno ng templo. Dalawang dahilan ang dahilan ng pagsabog na ginawa ni Sam, isa ay para sabihin sa mundo na nawasak ang Shadow Sword, at ang isa pa ay para magbigay ng mensahe sa pinuno ng Thunder God Temple. Dalawang araw na ang nakalilipas, nang magkaroon sila ng pagpupulong, napansin ni Sam na medyo kakaiba ang pinuno ng templo. Ngumiti ito at mukhang totoo ang kanyang mga salita, ngunit hindi niya maalis ang damdaming nagbabala sa kanya na huwag tiwalaan ang taong iyon. Kahit na wala ang damdaming iyon, kailangan pa rin niyang magbigay sa kanila ng paalala. Ang kasakiman ng tao ay mahirap hulaan at kontrolin. Bagamat nagbigay si Sam sa kanila ng sapat na meteorite sand at maaari silang gumawa ng mga sandatang may espirito kung bibigyan ng sapat na oras, walang sino man ang makakaalam kung ano ang iisipin ng pinuno ng templo. Maaaring lokohin ng mundo na nawasak ang Shadow Sword, ngunit alam ng pinuno ng templo na hindi ito totoo, at maaaring hangarin niya ito. Kaya naman gumawa si Sam ng pagsabog na ito at inihayag ang pagkakaroon ng soul-chasing butterfly para sabihin sa kanila na sapat siyang marunong para malaman ang kanilang sistema ng pagsubaybay at may sapat na paraan para makapagdulot ng pinsala sa kanila. Kailangan niyang dumaan sa lahat ng ito dahil wala pa siyang sapat na lakas. Bumalik si Sam sa mga kwartong ibinigay sa kanya. Binigyan din sina Jack at Philip ng isa malapit sa kanila. Tulad ng kanilang napagkasunduan, may lahat ng pribilehiyo si Sam bilang isang core disciple, maliban sa isa, ang pagpasok sa library ng templo. Bagamat hindi nila ito pinag-usapan, alam ni Sam ang kanyang mga hangganan. Kahit na gusto niyang pumasok, walang sino man ang pipigil sa kanya, ngunit kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan dahil kapag gusto niyang umalis sa lugar na ito, maaaring gamitin ito ng templo bilang hadlang para pigilan siya. Kaya naman napagkasunduan ng tatlo na huwag bisitahin ang mga pangunahing lugar ng Thunder God Temple. Matapos niyang makarating sa kanyang tahanan, pumasok sina Jack at Philip para talakayin ang isang bagay. Ito ay tungkol sa pagkakataong makipag-ugnayan sa Beast Faction. Si Philip at Jack ay nagtanong-tanong tungkol sa kung ano ito. Nakilala rin nila ang ilang tao dahil ang mga tao sa Core Residence Zone ay curious sa mga bagong Core Disciple. Ito ang lugar kung saan naninirahan ang mga core disciple at elder, kaya naman ang mga tao dito ay may katayuan. Kung may mga bagong na-promote na disipulo, alam na nila ito, ngunit wala naman. Iyon ang dahilan kung bakit labis silang curious, na nagpababa ng kanilang pagod. Nakilala nila ang ilang tao at nalaman na may isang kaganapan na mangyayari sa loob ng 3 buwan. Sabi nila ay may kompetisyon sa pagitan ng 6 na pangunahing kapangyarihan para malutas ang ilang hidwaan tungkol sa mga mapagkukunan. Hindi namin alam ang eksaktong detalye. Ngunit may 3 kategorya sa kompetisyon. Mga kandidato sa ibaba ng edad na 50 at pagkukultibo sa ibaba ng pre-transcendence. Mga kandidato sa ibaba ng edad na 30 at pagkukultibo sa ibaba ng nascent. Mga kandidato sa ibaba ng edad na 20 at pagkukultibo sa ibaba ng Grand Realm. Ang mga faction ay magpapadala ng kanilang mga piling koponan, at pinapayagan pa ang pagpatay. Ito ay isasagawa sa paraang tournament, walang kailangang pigilan at walang anumang kondisyon. Binigay ni Philip ang buod ng kaganapan. Kaya naman, ano ang mga kinakailangan para sa pagpasok? Mga taong nasa nangungunang 10 listahan lamang ang maaaring pumasok. Maglalabas ng bagong mga listahan ng ranggo batay sa mga kinakailangan, at ang mga nangungunang 5 tao lamang ang may pagpipilian na pumasok sa kompetisyon. Ang mga ranggo ay napapagpasyahan batay sa mga laban sa pagitan ng mga kandidato. Maaaring hominin ng sinumang kandidato ang ibang kandidato na nasa loob ng 10 ranggo sa itaas niya. Dahil bago pa lang kami dumating, wala pa ang aming mga pangalan sa listahan, kaya kailangan naming hominin ang huling kandidato at umakyat sa mga ranggo. Ilang kandidato ang mayroon? 325. Napatigilan si Sam, at ipinaliwanag ni Jack. Karamihan sa mga internal disciple ay karapat-dapat. May 10 core disciple lamang na angkop para sa kategoryang ito, at sila na ang nakokontrol sa nangungunang 10 pwesto. Bagamat hindi makakapaglahok ang natitirang mga kandidato, ginagamit itong mga simbolo ng katayuan kaya naman labis silang mapagkompetensya tungkol dito. Magsasama ako mag-isa. Hindi natin kailangang manalo para sa Thunder God Temple. Mga kaibigan, panatilihin natin ang mababang pagkakakilanlan. Hindi natin gustong makisali sa kanilang mga gawain ng labis.
Habang sila ay nag-uusap, may isang tao na kumatok sa pinto. Pumasok ka na. Bukas ang pinto at pumasok si Nicholas. Mukha siyang mas matibay kaysa dati. Nakasuot siya ng parehong damit tulad ng ibang core disciple. Kumusta na kayo? Matagal na rin hindi tayo nagkita, si Nicholas ay kasing liwanag pa rin dati habang binabati sila ng may ngiti. Oo nga, matagal na rin, ngunit parang hindi ka nagbago. Lumilikha ka ng kaguluhan sa bawat lugar na iyong pupuntahan. Komento ni Philip mula sa tabi. Tumingin si Sam sa kanya ng may kalituhan, at pagkatapos ay ipinaliwanag ni Philip. Si Nicholas ay isang bituin dito. Kamakailan lamang siyang nakapag-breakthrough sa Grand Realm, at sinusubukan na niyang hamanin ang lahat ng mga taong nasa paunang yugto ng Grand Realm. Ang bago pang balita ay noong kagabi ay napagod na ang ilang tao sa kanya at nagpasya siyang bugbugin, ngunit hindi sinasadyang tinanggal niya ang lahat ng pigil at binugbog sila ng husto. Dapat mong makita sila. 5 silang tao at kailangan nila ng hindi bababa sa 1 buwan bago sila gumaling. Actualmente, inalis sila sa listahan ng rango. Ngumiti si Sam dito. Siguradong nadala si Nicholas ng kagalakan kaysa sa galit dahil sa pag-atake. Kabanata 309. Upo si Nicholas at nagsalita kay Sam. Nagbago ang kanyang ekspresyon na parang naalala niya ang isang seryosong bagay at nagsalita ng may mabigat na tono. Sam, dahil sa iyo, halos maging alipin ang aking ama. Paano ka nang ahas? Hinahamon kita ng laban ngayon mismo. Ipinikit ni Sam ang mga mata at nagsabi. Mali si Philip. Nagbago ka nga. Ang iyong husay sa pag-arte ay lumala pa. Nangumula ang mukha ni Nicholas dahil sa kahihiyan. Kung gusto mo ng laban, maaari ka namang magtanong diretso, bakit mo pa sarili mong pinahihiya ang sarili mo? Komento ni Philip mula sa tabi. Lumingon si Nicholas kay Sam at tanong. Paano kung hindi? Agad na tinanggihan ni Sam bago pa matapos ni Nicholas ang salitang, spar, laban sa pagsasanay. Lumingon si Nicholas kay Philip at nagsabi. Iyan na ang dahilan. Pagkatapos ay lumingon ulit siya kay Sam at nagsabi muli. Gayunpaman, salamat sa pagpapalaya sa aking ama. May utang ako sa iyo. Wala kang utang sa akin. Kahit na hindi ko sinasadya, totoo namang dahil sa akin ay napunta sa ganoong sitwasyon ang iyong ama. Mas mabuti pa sana kung nakontak mo ako bago pa mangyari iyon. Sagot ni Sam. Hindi ako naniniwala. Kung nakontak mo siya, dahil sa kanyang ugali, hindi siya pipili ng iyong panig dahil sa takot na mawawalan siya ng katayuan kung manalo ang imperyo. At kung ginawa niya iyon, hindi mo siya papalayain ng ganoon kadali. Sa aking palagay, mas mabuti na ito ang nangyari. Hindi sumagot si Sam, ngunit sumasang-ayon siya sa sinabi nito. Tiyak na hindi niya papalayain ang duke dahil ang pagtanggi ay gagawin siyang kaaway. Sa kasalukuyang sitwasyon, nasa tabi lang ito. Matapos ang ilang maikling pag-uusap, tanong ni Nicholas. Sasali ba kayo sa kompetisyon para sa mga mapagkukunan? Ako lang ang sasali. Ano? Bakit? Maaaring makakuha ng pwesto sina Philip at Jack. Bakit hindi sila sasali? Hindi tulad mo ay hindi kami tunay na miyembro ng templo. Hindi namin gustong makisali ng labis sa mga gawain ng templo. Paliwanag ni Sam sa kanilang sitwasyon nang hindi nagbibigay ng maraming detalye. Hindi rin nagtanong ng dagdag na impormasyon si Nicholas at nagsabi. Mamimiss ninyo ang ilang magagandang laban. Maaari tayong manood ng mga laban ng mga mas matatanda. Kahit na ayaw mong mapunta sa pangunahing koponan, paano naman ang reserve team? Maaari kang manood ng mga laban. May reserve team pala. Tanong ni Philip nang may pagtataka. Siyempre namang meron. Ang mga nangungunang 5 sa listahan ay magiging pangunahing koponan, at ang susunod na 5 ay magiging reserve team. Kung may sino mang kandidato na mamatay sa laban, ang mga miyembro ng reserve ay sasali sa pangunahing koponan. Mukhang maganda iyon. Sasali ako sa reserve team. Ikaw naman. Tanong ni Philip kay Jack. Tumango rin si Jack. Hindi sumalungat si Sam at sumang-ayon. Umalis si Nicholas pagkaraan ng ilang oras, at nang handa na ang tatlong magkakaibigan na lumabas at simulan ang mga laban para sa rango, dumating naman ang isa pang bisita. Ngayong ito ay si Arman. Kamusta, sana hindi ako nakakasagabal. Bati niya nang may ngiti. Hindi pa nakikilala ni Philip at Jack siya, kaya hindi nila siya nakilala, baka medyo pamilyar lang ang mukha niya, pero iyon na lang. Ngunit mula sa ekspresyon ni Sam, parang magkakilala sila. Kumusta ka na? Tanong ni Arman. Mabuti naman ako, salamat. Ikaw naman. Sagot ni Sam nang may magalang na tono, ngunit walang emosyon sa mukha. Alam niyang espesyal ang pagkakakilanlan ni Arman. Tulad ng siya ay hindi ang tunay na si Sam sa mundong ito, hindi rin si Arman ang tunay na si Arman sa mundong ito. Iyon ang dahilan kung bakit naramdaman niyang kailangan niyang maging maingat sa taong ito.
Hindi niya alam ang dahilan, ngunit alam niyang pinipilit silang manirahan sa mundong ito para sa isang layunin. Hanggang sa malaman niya ang eksaktong layunin, ayaw ni Sam na makipaglapit sa ibang mga tao na dumating dito tulad niya. Hindi naapektuhan si Arman sa kanyang pabalat-bungang sagot, binaliwala niya ito at nagsabi. Narinig kong nakipag-usap ka kay Arthur. Kung gusto mo sana, dapat kang nakipag-usap sa akin, dahil matagal na tayong magkasama sa negosyo. Hindi ba? Parang hindi ka gaanong may karanasan sa negosyo. Walang kwenta ang kakayahang makipag-usap kung hindi ka nasa tamang lugar, tamang oras, at may tamang bagay na ibebenta. Kailangan ko ng kasunduan sa Thunder God Temple. Wala akong alalahanin sa iyong kakayahan na ayusin iyon, ngunit hindi ka available sa akin noong panahong iyon. Kung ikaw ang nasa posisyon ni Arthur noong panahong iyon, maaari mong nakuha ang kasunduang iyon. Masama lang ang swerte, ano pa ang magagawa natin? Kaya naman ngayong narito na ako, paano naman kung kumuha ako ng pagkakataon? Tumaas ang kilay ni Sam habang titingin sa kanya. Thunder Prison. Paano kung hindi ako papayag? Hindi pa man natatapos magsalita si Arman ay tinanggihan na siya ni Sam. Wala siyang pakialam kung ano pa ang maaaring mangyari sa kasunduan dahil hindi niya ibibigay ang Thunder Prison. Nakuha niya ito at isinakripisyo pa nga ang pagkakataong makakuha ng ibang kayamanan para malaman kung paano ito gumagana. At matapos niyang malaman kung paano ito gumagana, alam niya na ito ang isa sa mga pinakamabuting kasangkapan para sa kanya. Kahit ano paman, hindi niya maaaring gumawa ng mas maraming nalalaman na kasangkapan kaysa sa Thunder Prison, hindi naman ngayon. Kaya naman walang paraan para ibigay niya ito. Maaari kang makinig muna sa akin bago mo tanggihan. Wala nang dahilan na sayangin pa natin ang oras dahil hindi ko ito ibebenta. Talaga, hindi naman ito gaanong kapaki-pakinabang sa iyo ngayon. Maaari lamang itong gamitin ng buong lakas sa akin. Maaari kang humingi ng anumang bagay sa akin. Tiyak kong makakahanap ako ng paraan para makuha mo iyon kung nasa loob ng Thunder God Temple ito. Hindi ako interesado. Maaari akong magbigay sa iyo ng mga mapagkukunan na nagkakahalaga ng milyon-milyong Spirit Stone na hindi mabibili sa karaniwang mga tindahan. Alam mo namang ang ilang mga bagay ay hindi makukuha sa pamamagitan lamang ng pera. Kailangan mong magkaroon ng tamang mga daanan. Ngumiti si Sam at nagsabi. Hindi ko kailangan iyon ngayon, ngunit kung sakasakaling kailanganin. Maaari akong gumawa ng sarili kong mga daanan. Maaaring hindi ako makabili ng gusto ko sa orihinal nitong halaga, kahit na ito ay nagkakahalaga lamang ng 100 Spirit Stone. Ngunit ano ang mangyayari kung magdagdag ako ng isa pang 0 para maging 1,000, isa pang 0 para maging 10,000, at isa pang 0 para maging 100,000? Puro oras lang ang kailangan para buksan ng sarili ang daanan. Isa. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Sabi ni Sam ng may casual na tono. Batay sa iyong pagtitiyak na hindi mo ibebenta ito sa akin, parang alam mo ang mga bagay na hindi mo dapat alam. Paano mo naman nalaman iyon? Tanong ni Arman ng may pagdududa. Ha? May mga bagay bang hindi ko dapat alam? Ano bang sinasabi mo? Tanong ni Sam ng may kunwaring kalituhan. Nakatigilan si Arman ng isang segundo at nagsabi. Bakit ka labis na matigas ang ulo tungkol sa Thunder Prison? Ito ay tiyak na isang kayamanan, at kahit na hindi ko pa ito magamit ngayon, hindi ibig sabihin na hindi ko ito magagamit sa hinaharap. Ako ay isang artisan at kumpiyansa akong mauunawaan ko ito kung bibigyan ng sapat na oras. Halos maluwag ang hininga ni Arman nang marinig ang mga salitang iyon. Sana ay mabago mo ang iyong isip. Sabi ni Arman at umalis na sa lugar. Hindi niya tinanong ang kahit anong bagay tungkol sa Shadow Sword o sa Thunder Meteorite Sand. Tumingin sina Philip at Jack kay Arman, labis silang curious kung ano ang pinag-uusapan ni Arman, ngunit hindi sila nagtanong dahil sasabihin naman ito ni Sam kung kailangan nilang malaman. Matapos umalis si Arman, pumasok siya sa kanyang tahanan at ipinagana ang mga pormasyong ibinigay sa kanyang tahanan. Kinuha niya ang isang taybak mula sa kanyang imbakan. Ang taybak ay may asul na talim na parang kuryente at pilak na hawakan. Ito ang lightning saber na nakuha niya mula sa palasyo ng mga mana. Nakuha mo na ba ang Thunder Prison, bata? Isang boses ang nanggaling mula sa taybak. Ito ang espiritu ng sandata. Hindi. Matigas ang ulo niya. Sa tingin ko ay dapat mong makuha ang Thunder Prison. Bagamat kapaki-pakinabang ang taybak na ito sa maikling panahon at maaaring taasan ang iyong lakas sa laban, sa huli ay ito pa rin ay isang peking na ginawa sa pamamagitan ng pagkopya sa orihinal ko. Kahit ako na kinakausap mo ay hindi buong kamalayan. Isa lang akong maliit na bahagi ng orihinal na espiritu sa orihinal na taybak. Ang taybak na ito ay magiging hindi gaanong kapaki-pakinabang sa iyo habang ikaw ay umuunlad sa iyong lakas. Ang Thunder Prison ay ibang bagay.
Iyon ay isang orihinal na sandata at ginawa ng isa sa mga pinakadakilang artisan ng langit. Hindi pa ito nagamit ng master bago niya ito ipadala sa iyo. Napalampas mo ito. Hindi masaya si Arman sa mga salitang iyon at sumagot. Paano mo masasabing ipinadala ito sa akin? Hindi ako ang tanging naruroon. Ano ba alam mo? Kahit na pagkatapos mong makakuha ng dagdag na lakas mula sa pagpapala ng master, natalo ka pa rin ng isa pang tao at nakakuha pa siya ng dalawang bagay, iyan ay kahihiyan mo. Huwag mong subukang sisihin ang mga desisyon ng master. Nakatigil si Arman habang iniisip ang mga paraan para makuha ang Thunder Prison kay Sam. Kabanata 310. Matapos umalis si Arman, lumabas si Sam para tingnan ang listahan ng ranggo. Sa 5 taong nasa tuktok ng listahan, 3 sa kanila ay kilala niya. Si Arthur ang una, si Nicholas ang pangalawa, at si Arman ang nasa 3 pwesto. Nagulat siya na napanatili ni Arthur ang unang pwesto kahit na may si Nicholas. Sa huli, si Nicholas ay isang taong baliw sa laban, dapat ay binugbog na niya si Arthur. Tungkol sa ranggo ni Arman, mayroon siyang mga pagdududa. Dahil mula sa naririnig niya sa mga tao sa paligid, ang laban ay hindi naman kasing kapanapanabot at kasing higpit ng inaasahan nila. Sumuko si Arman matapos ang 5 minuto na parang napagod na siya. Sa pag-iisip ni Sam, maaaring hinayaan na lang ni Arman ito at ayaw niyang makakuha ng pansin. Tungkol naman sa pagkakaroon ni Arthur ng unang posisyon, sinasabing hindi nakakuha ng pagkakataong labanan siya ni Nicholas dahil nasa Western Continent ito nitong mga nakaraang araw. At kahit na bumalik na ito, hindi ito makita kahit saan. Naghihintay si Nicholas na bumalik ito. Ngayon, kung sasali si Sam at makakakuha ng pwesto sa pangunahing koponan, kailangan niyang makipaglaban ng hindi bababa sa 30 laban. Hindi niya kailangang makuha ang unang pwesto, sapat na makapasok siya sa ika-5 pwesto para maging karapat-dapat. Hindi na siya naghintay pa at sinimulan ng talaan ang mga pangalan ng mga taong kailangan niyang hamanin. Ngunit bago iyon, kailangan niyang tapusin ang laban sa nasa 325th na ranggo at kunin ang kanyang pwesto. Sa kabutihang palad, lahat ng mga kandidato ay nasa paunang yugto ng Grand Realm Cultivation, at ang huling 10 ranggo ay mga Great Realm Cultivators pa nga. Kaya naman madali lang ito. Natapos agad ang unang laban ng hominin niya ito dahil ang tao ay isang Great Realm Peak State Cultivator. Nang madama niya ang cultivation ni Sam, sumuko na lang ito. Ang susunod na taong kanyang hinamon ay ang nasa 315th na ranggo. Susunod naman, ang nasa 305th. Dahil may 3 buwan pang oras, hindi siya nagmamadali at nagpa siya ng 3 laban bawat araw. Ayaw niyang makakuha ng labis na pansin dahil hindi pa siya handang harapin ang 6 na pangunahing kapangyarihan. Ayon sa kanyang orihinal na plano, mananatili siya sa Western Continent, susubaybayan ang perang kanyang kinikita, at magsasagawa ng mas maraming pagsasaliksik para lumakas muna, hindi bababa sa hanggang sa makapunta siya sa Palace of Inheritance. Pagkatapos lamang noon ay tututukan niya ang ibang bahagi ng mundo para tuklasin ito. Ngunit ngayon, napilitan siyang pumunta rito dahil sa sitwasyon ni Watt. Iyon ang dahilan kung bakit sa tingin niya ay mas mabuti na manatili silang tahimik. Iyon din ang isa sa mga dahilan kung bakit gusto niyang huwag sumali sina Jack at Philip sa kompetisyon. Dahil sikat sila bilang isang koponan, mas makakakuha sila ng pansin kung sila ay masyadong maliwanag at kahanga-hanga. Mas mabuti pa sana kung hindi na rin sila sumali sa reserve team. Sa huli, wala siyang karapatang pigilan sila at pilitin silang gumawa laban sa kanilang mga pagnanasa. Kaya naman sinimulan ng 3 magkakaibigan na hamanin ang mga tao. Ngunit hindi tulad ni Sam na naghahamon ng 3 bawat araw, mas tahimik naman sina Jack at Philip. Nagpa siya silang makipaglaban ng 1 beses tuwing 2 araw. Makapapasok sila sa nangungunang 10 kung mananalo sila sa bawat laban sa loob ng halos 60 araw. Lumipas ang panahon. Kahit na gustong manatiling tahimik si Sam, imposibleng hindi siya mapansin dahil nag-aangat siya ng 30 ranggo bawat araw. Ngunit may pakinabang ito dahil hindi napansin sina Philip at Jack. Kung ikukumpara kay Sam, ang pag-aangat nila ng 10 ranggo tuwing 2 araw ay hindi gaanong kapansin-pansin. Naginhawa si Sam dahil ito ang isa sa mga resulta na inaasahan niya. Kahit na mukhang binababaan niya ang kanilang talento, ang talento ay isang sandatang may 2 talam. Kapaki-pakinabang ito dahil nagbibigay ito ng mas maraming pagkakataon sa isang tao, ngunit maaari rin itong magdulot ng matinding pinsala dahil ang mga tao ay mga nilalang na madaling mainggit. Naniniwala siyang walang ibang nilalang sa unibersong ito o sa ibang universo na mas mainggit at mas sakam kaysa sa mga tao. Ngayon, sila ay naglalakad sa teritoryo ng mga higanti at wala silang anumang proteksyon. Alam niya ng husto kaysa sa sinumang iba na ang Thunder God Temple ay hindi mag-aalala kung ibebenta sila kung makakakuha sila ng sapat na benepisyo.
Hindi pa handang harapin iyon sina Philip at Jack sa kasalukuyan, kapwa pisikal at isipan. Mabilis na lumipas ang 3 buwan at oras na para sa kompetisyon para sa mga mapagkukunan. Nakarating si Sam sa ika-5 pwesto at tanging ipinagtanggol na lamang niya ang kanyang posisyon. Nakuha naman nina Philip at Jack ang ika-9 at ika-10 pwesto. Ang tanging layunin nila rito ay manood ng mga laban ng mga mas matatanda para matuto ng isang bagay. Noong araw na iyon, dinala sila sa Spacegate Island. Nasa pangalawang pwesto pa rin si Nicholas dahil hindi niya nakuha ang pagkakataong labanan si Arthur, dahil sa dahilan na si Arthur ay nasa isang espesyal na misyon na ibinigay ng mga mas mataas na opisyal, ngunit may isang alamat na hindi pinayagan ng mga mas mataas na opisyal silang maglaban para hindi mapunta sa mga kamay ng isang disipulong hindi inapo ng Thunder God Temple ang pamumuno ng koponan. Baka pinayagan pa nila itong kunin ni Arman, ngunit si Nicholas ay isang ganap na dayuhan na mula sa Western Continent. Ganap na naiintindihan ito ni Sam at malaki ang tsansang totoo ito. Ngunit ang pinaka-interesado siya ay, mula sa alam niya, si Nicholas ang huling taong magiging interesado sa mga posisyon, katanyagan, at katayuan. Iniisip niya kung paano maiisip ng mga mas mataas na opisyal na ang pwestong kanilang pinagtatanggol gamit ang kanilang karangalan ay lubos na walang halaga sa mga mata ng isang batang binata. May isang labis na komplikadong space gate sa isang ligtas na lugar ng isla. Tumingin si Sam sa dalawang ibang koponan. Ngayon, nasa kategorya siya ng mga cultivator na wala pang 30 taong gulang. 19 pa lang si Sam, samantalang 20 na sina Jack at Philip, ngunit mataas ang kanilang pagkukultibo para sa kanilang edad at maaari lamang makipagkompetensya sa kategoryang wala pang 30 taong gulang. Tungkol naman sa dalawang natitirang koponan, walang espesyal ang koponan na wala pang 20 taong gulang dahil hindi gaanong nakakaapekto ang kanilang kompetisyon sa pagbabahagi ng mga mapagkukunan. Sa huli, narito lang sila para palawakin ang kanilang mga kaalaman. Tungkol naman sa huling koponan, ang kategoryang wala pang 50 taong gulang, si Moria ang namumuno nito. Siya ang pinakamahusay na nascent stage cultivator ng Thunder God Temple. Kasing tahimik pa rin siya tulad ng dati. Obserbahan ni Sam ang mga nascent stage cultivator at naramdaman niya ang kanilang mga espiritong sanay sa laban. Naglalabas sila ng isang aura na puno ng amoy ng dugo. Sa isang sulya pa lang, masasabi niyang naranasan na nila ang lahat ng uri ng matitinding laban. Ang tanging mga nascent stage cultivator na kilala ni Sam na makakapantay sa kanila ay ang Six Swords ng Sword Marshal mula sa dating Orion. Mayroon silang parehong uri ng aura na mayroon ang mga taong ito. Matapos makapagtipon ng lahat, dumating ang pinuno ng templo at isinama sila patungo sa Space Gate. Matapos ang paglipat, dumating sila sa isang malaking gusaling gawa sa bato. Manatili kayo rito. Si Moria ang magsisilbing gabay sa inyo kapag oras na. Sabi ng pinuno ng templo at umalis na. Diniretso sila ni Moria palabas ng gusaling gawa sa bato. Nang lumabas sila, may isang malawak na kagubatan. Hindi naman gaanong malaki ang gusaling gawa sa bato, kasing laki lang ito ng isang silid tulugan sa modernong mundo at may 2 silid lamang, ang isa ay ang Space Gate at ang isa naman ay isang silid ng pagpupulong na parang isang maliit na auditorium. Bumawi kayo sa lalong madaling panahon. Wala namang maraming dapat talakayin. Huwag kayong umaasa ng isang marangyang seremonya o kahit ano pa. Walang mga bagay na puro panlabas na anyo dito. Lahat ay diretso lang at ang kailangan ninyong gawin ay laban kapag kayo ay tinawag. Ang koponan na makakakuha ng unang pwesto ay makakakuha ng mga premyong kapaki-pakinabang para sa inyong pagkukultibo. Halos walang mga paghihigpit sa laban maliban sa mga sandata, inscription scrolls, at formation discs. Hindi ninyo maaaring gamitin ang mga sandatang mas mataas ang rango kaysa sa inyong antas ng pagkukultibo. Maaari ninyong patayin ang kalaban kung gusto ninyo. Ang tanging paraan para matapos ang laban ay kapag ang isa ay nahimatay, ang isa ay namatay, o ang isa ay sumuko. Ipinaliwanag ni Moria ang mga tuntunin. Nagagalak si Sam nang marinig na walang mga seremonya. Habang balak na ipaliwanag ni Moria ang natitirang mga tuntunin, nagbago ang kanyang ekspresyon at sinimulang dalhin sila sa isang lugar. Sundan niyo ako.